Silent Channel. Ang muling pagsilang. Kabanata 321 hanggang 330. Ang isa ay isa sa ayos sa isang nahugis, at ang isa ay isa sa ayos sa isang nahugis. Minamahal na mga kaibigang madla, ang ating mga sundalo ay nagkakaroon na ngayon ng malapit na komunikasyon sa mga dayuhan. Ang mga reporter sa labas ng Tianjin Mountain ay desperadong nag-uulat, at pagkatapos ay pinagsisihan ko ang lahat. Nang walang babala, ang armadong helicopter sa kalangitan ay nagpaputok ng 2 misail mula sa mga pakpak nito. Ang distansya sa pagitan nito at ng UFO ay medyo malapit. Hindi pa tapos magsalita ang mga reporter sa ground. Ang 2 misail na iyon ay tumpak na tumama sa kanilang mga target. Boom! Isang marahas na pagsabog ang tumunog, at isang malaking bowl ang apoy ang sumabog sa kalangitan. Ang sumisikat na apoy ay nag-aapoy sa kalangitan, at ito ay parang pangalawang araw. Siyempre, ang oras ng pag-aapoy ng araw na ito ay napakaikli na walang sinuman sa lupa ang nag-react, at ang maalamat na UFO sa kalangitan ay ganap na nawala. Pilot, reporter, mga nanunood. Pagkatapos ng maikling katahimikan sa buong eksena, ang reporter ay nagsimulang magbago ng kanyang tono ng desperadong, minamahal na mga kaibigang madla, pinaputukan muna ng UFO ang aming mga sundalo, ngunit ang aming mga sundalo ay hindi nasaktan sa anumang paraan. Ang 2 misail na naaninag sa parehong oras ay direktang hinaipan ang UFO sa abo. Iyon lang para sa ulat ngayon. Magkita-kita tayo ngayong gabi. Matapos sabihin ito sa isang hininga, tumalikod ang reporter at umalis. Ano pa ang ginagawa mo? Umalis ka sa daan. Gamit ang camera. Hindi pa nagre-react ang staff. Aalis ka na. Kalokohan. Ang reporter ay nagmamadaling sumakay sa kotse at sinabi nang siya ay pumasok, lahat sila ay pinaputukan, bakit hindi ka manatili dito at naghihintay na masabugan? Alam ng Diyos kung ang mga dayuhan na iyon ay dumating ng paisa-isa o sa isang grupo. Oo, umalis ka na. Sumakay ang staff sa kotse nang walang sabi-sabi, fair na. Ito na ba, tapos na ba? Ang piloto ay tumingin sa walang laman na kalangitan sa kanyang harapan, nailigtas ba natin ang mundo o nagsimula ng isang malaking digmaan? Ito ay dapat ituring bilang pagliligtas sa mundo. Ang mga kasama sa paligid ko ay hindi pa rin sigurado, pagdating ko rito, ang mga tagubilin mula sa itaas ay nagsabi na ang kaligtasan ang dapat na unang prioridad. Kung ang bagay ay apurahan, maaari nating piliin na gumamit ng puwersa upang malutas ito. Mula ngayon, maaari nating malaman na ang ating pinili ay tama. Ang pagtatanggol ng mga dayuhang ito ay hindi masyadong matibay na plano sa pag-reconnaissance. Ibig sabihin okay na tayo. Maingat na nagtanong ang piloto, dapat lang. Okay lang. Buti naman, balik na tayo. Sa bubong ng pangunahing gusali ng pagtuturo ng Tianjin University. Holy shit, ginawa talaga nila. Sumigaw ang taong tumitingin sa gilid na ito na may teleskopyo, UFO. Nabuga ito ng abo ng 2 misail ng ating mga sundalo. Mukhang hindi maganda ang defense equipment ng UFO, very advanced, haha. Ngayon ka lang ba nagpa-picture? Tanong ng isa pang tao. Dapat. Paano mo palalampasan ang pagkakataong ito? Pass it up, ano pang hinihintay mo? Okay, let's go now. Bundok Tianjin, sa kagubatan. Banal. Banal. Ang modelo ng eroplano ko. Galit na galit si Hong Dali, bakit ganyan ang mga taong iyon? Holy shit, madali ba para sa akin na gumawa ng napakagandang modelo? Madali ba para sa akin? Si Xiao Wangmo ay malapit nang umiyak, Brother Dali, ang eroplano ay sumabog, ano ang dapat kong gawin? Ano pa bang magagawa ko? Napakalakas na sinabi ni Hong Dali, Dam, ito ang modelo ko. Okay. Ang mahal. Ito ay sumabog ng ganito. Hindi natin ito maaaring pabayaan. Hihingi ako ng kabayaran sa punong tiyuhin. Kinuha ni Hong Dali ang telepono at tatawag na sana nang makita niya ito. Ang 3 missed call sa itaas, Nakalimutan ito, tingnan natin kung sino ang tumatawag. Ang hepe. Mabilis na nagdial pabalik, nakangiting nagtanong si Hong Dali, si Tito ba ang hepe? Ako si Hong Dali. Libre ka ba, Tio Chief? Kailangan ko ng tulong mula kay Tio Chief. Bastos ka, galit na sabi ng hepe sa kabilang linya, 3 beses lang kitang tinawagan, hindi ka man lang sumasagot, kaya naisip mo na ako ngayon kapag kailangan mo ng tulong ko. Sabihin mo sa akin, anong problema? Tama na. Naglalaro ako sa mga modelo ng eroplano, at pagkatapos ay sa wala saan, 3 armadong helicopter ang lumitaw. Sinubukan kong lumapit para makita kung ano ang mga helicopter, ngunit binomba nila ako nang walang sabi-sabi. Napakamahal ng modelo ko. Uncle Chief, ano sa tingin mo? Sa labas ng bundok Tianjin. Maingat na tanong ng hepe, astig at sci-fi ba ang modelo ng eroplanong iyon? Oo, nasa loob lang ng model fuselage, gulat na sabi ni Hong Dali, Tito Chief, alam mo ba ito? Bastos ka. Agad na tumalon ang hepe sa galit na sinabi ko na dapat ikaw iyon. Damn it.
Alam mo ba kung gaano kalaki ang bitag na ginawa mo? Ngayon lahat ng tao sa mundo ay nag-iisip na ito ay isang UFO. Ngunit ngayon ay sinabi mo sa akin na ito ay isang modelong eroplano. Tumawag lang ako sa iyo para itanong kung ikaw ba ang hindi sumagot ng telepono. Inilagay ni Hong Dali ang telepono ng kalahating metro ang layo. Well, Uncle Chief, we have it. Pag-usapan natin itong mabuti. Well, ano ang dapat kong gawin sa aking modelo ng eroplano? Hindi malabag sa batas na paglaruan natin ang modelo. Sa puntong ito, huminga si Hong Dali, meron pa rin ako. Medyo marami. Kung hindi mo gagawin ito, gagawin ko sila sa buong kalangitan at ipaisip sa lahat na mayroon talagang alien invasion. Ang pinuno ay ganap na hindi nakainik, ikaw ay isang sirang modelo ng eroplano. Nag-aatubili ka bang isuko ito? Alam mo ba kung magkano ang halaga ng 2 missile na iyon? Nagkakahalaga sila ng hindi bababa sa 500,000 yuan. Gaano kamahal ang iyong modelo? Tiyak na mas mahal ito kaysa sa mga missile. Sinabi ni Hong Dali na walang katotohanan, mayroon bang lugar kung saan mura ang mga gamit ko? Totoong nakakagawa ang alibughang ito. Ang eroplanong ito ay maaaring lumipad ng napakataas, at ang hitsura nito ay napakalamig. Kalimutan mo na, nasaan ka ngayon? Huwag kang gagalaw, hintayin mo ako, malapit na ako. Nang matapos magsalita ang hepe ay ibinaba na niya ang telepono. Hoy, hoy! Inihagis ni Hong Dali ang telepono ng buong lakas, dam. Hindi pa naipaliwanag ang eroplano ko, at talagang namatay na siya. Tumakbo palabas ang lalaking nakadog at kinuha ang telepono, ngunit galit pa rin si Hong Dali. Pagkatapos, kapag dumating siya, kailangan kong i-blackmail siya. Sa oras na ito, naramdaman ni Tang Moxon na may mali. Dali, sinabi lang ng tiyuhin na akala ng mga tao sa buong mundo ay UFO ito. Hindi ito maaaring totoo. Tama. Paano ko malalaman? Saglit na nag-isip si Hong Dali, ngunit ang hitsura ng aming remote-controlled na sasakyang panghimpapawid ay medyo mukhang UFO. Hindi mahalaga, halika na, hayaan na natin ito. Maglaro. Kayo ang may kontrol, at hiniling kong pumila sa nahugis sa kalangitan, at pagkatapos ay sa nahugis. Agad namang nagtawanan ang lahat at tumakbo para kunin ang remote control para makapaghanda sa paglalaro. Hindi nakalimutan ni Hong Dali na aliwin ang maliit. Wang mo, ayos lang. Marami akong modelo ng eroplano. Laruin natin sila at pasabugan natin sila. Huwag kang matakot. Bibigyan kita ng isa para paglaruan sa bahay pagbalik ko. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay masaya si Xiao Wang mo, salamat, Kuya Dali. Sinabi ito ng lahat habang nakikipaglaro sa mga modelo ng magkasama, isang hilera ng 10 perpektong modelo ng sasakyang panghimpapawid ay maayos na lumitaw sa kalangitan sa maikling panahon. Siyempre, ang kalidad ay bahagyang naiiba mula sa unang isa na sumabog, ngunit ang agwat ay hindi ganoon kalaki. Pagkatapos nilang maglaro dito ng ilang sandali, tumunog ang tunog ng mga propeller ng helicopter, at isang helicopter ng militar ang direktang dumaong sa damuhan sa hindi kalayuan. Pagkababa ng pinuno sa eroplano, itinuro niya si Hong Dali at nagmura, alam mo, bata ka, maglalaro ka ng husto. Maaari ka bang magdulot muli ng gulat? Nandito si Uncle Chief. Nakangiting itinuro ni Hong Dali ang langit, tingnan mo, Tito, tatawagan ko sila saglit. Pumila sila sa hugis ng, at pagkatapos ay nasa, shape. Ang pinuno. Tahimik at tahimik na may luha sa kanyang mga mata, ang tunog ng mga kampana ng kamelyo ay umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Galit na sinabi ng hepe, bilasan mo at ibaba mo ang mga eroplano. Nandito ako para makita ka sa negosyo ngayon. Oh, hiniling ni Hong Dali sa lahat na ibaba ang mga eroplano, at pagkatapos ay nagtanong, Tito Chief, ano ang gusto ninyo? Anong nangyayari? Pag-usapan natin yan sa kotse. Okay, you little bastard. Hindi nakalimutan ng hepe na pag-alitan si Hong Dali nang sumakay siya sa kotse, mabuti na lang at nalaman ko ito ng maaga, kung hindi, ang bagay na ito ay dadalhin sa internasyonal na antas. Pagkasakay nilang dalawa sa kotse, ang hepe ay nagtanong, ikaw maliit na bastard, saan nanggaling ang modelo ng eroplano na ito? Hindi pa banggitin na ito ay ginawa ng isang pagawaan ng laruan. Ito ay makakamit ang isang remote control na higit sa 1,000 metro. Talagang hindi ito ang magagawa ng isang pabrika ng laruan. Nasa amin ang teknolohiya. Ito. Tumingin si Hong Dali sa paligid at walang nakitang tao, at agad na sinabing nakangiti, syempre binago ito ni Hatsune. Paano magkakaroon ng ganitong uri ng teknolohiya ang isang pabrika ng laruan? Gumagawa lang sila ng hugis. Ang mga pangunahing bahagi ay ginawa lahat sa aking laboratorio. Ito ay halos pareho. Tumango ang hepe at sinabing, huwag na nating pag-usapan kung totoo ito o hindi. Tanungin kita, ang teknolohiyang ito ngayon. Nasa iyong mga kamay ba ito? Tayo lang sa mundo ang nakakabulok at nakakapagsama ng mga kagamitan, kaya syempre nasa ating mga kamay. Mabangis na tumango si Hong Dali, dapat. Mabuti naman.
Sandaling nag-isip ang puno, at pagkatapos ay sinabi, dali, makinig kang mabuti, sa pagkakataong ito ang bagay ay maaaring malaki o maliit. Kung pag-uusapan ang mas malaking larawan, ito ang resulta ng kung ang mga tao ay nataranta, sila ay mapupunta sa bilangguan. Tito. Chief, kinukot ni Hong Dali ang kanyang mga labi, paano ka makakarating dito kung gusto mong makulong? Araw-araw akong nagdurusa, patuloy na nagpout si Hong Dali, hindi mo man lang ako binabayaran kung binomba ang eroplano. Maniwala ka man o hindi, sinasampal talaga kita. Nadama ng pinuno na si Hong Dali ay labis na napupuot ngayon, hindi kita susundan. Kalokohan naman. Kung ang UFO incident na ito ay nabuo gaya ng dati, sapat na para sa amin na harangin ang mga balita at pabulaanan ang mga chismis, ngunit hindi lang iyon ang naisip ko. Gaya ng inaasahan, sa tuwing lilito ang pinuno, nangangahulugan ito na ang ginagawa ni Hong Dali ay may magandang pag-asa muli. Oo, mangyaring magsalita muna. Tumanggo si Hong Dali at sinabi, nalaman ko Uncle Chief, isa ka talagang Diyos. Palagi kang nakakakita ng maraming bagay na hindi nakikita ng iba. Ikaw brat, walang magawang sabi ng hepe, kahit anong gawin ko, kailangan kong makakuha ng mga resulta mula sa mga bagay na pinag-uusapan mo, hindi. Wala akong lugar para ipakita ang mga bagay na ito na nilikha mo, tama. Tito Chief, sabi ni Hong Dali na bahagyang namula, kahit nasabihin mo yan, hindi ako magpapasalamat sa iyo. Ang kulit mo, napakalaro mo. Napatulala ang pinuno kay Hong Dali. Tumawa siya ng 2 beses, at pagkatapos ay dahan-dahang sinabi, maaari mo bang sabihin sa akin ang partikular na data ng iyong remote control aircraft? Ang gusto ko ay ang partikular na data, pangalan nito, at iba pa. Ito. Pinag-isipan ito ng mabuti ni Hong Dali, at pagkatapos ay sinabing isa-isa, wala nang iba. Mas maganda lang ang kapasidad ng pag-iimbak ng kuryente, ang pagpapadala ng mga bagay ay kumonsumo ng mas kaunting kuryente, at ang isa pa ay mas malakas ang signal. Ganap na nakokontrol sa loob ng 1,000 metro. Ito ang mga pinahusay na epekto ng mga perpektong sangkap pagkatapos ng agnas. Sa simula, ang bagay na ito ay walang halaga sa kanyang mga kamay. Ibig sabihin, isang higher-end na laruan. Pero kapag nasa kamay na ng hepe, iba na. Hanggat ang National Academy of Sciences ay nagsasagawa ng maingat na pananaliksik, palagi silang makakaisip ng isang bagay. Hindi lamang maaari itong magkaroon ng parehong epekto tulad ng perpektong sangkap na ito, ngunit maaari itong magkaroon ng hindi bababa sa kalahati o kahit 1/4 ng epekto. Iyan ay lubos na kapansin-pansin. Bukod sa anumang bagay, gaano kalaki ang epekto nito kung ang kapasidad ng pag-iimbak ng kuryente ng isang baterya ay tataas ng 500%. Sa modernong lipunan, ang mga isyu sa enerhiya ay palaging ang pinakanababahala na isyu para sa lahat ng mga bansa. Hindi kalabisan na sabihin na ang sinumang kumokontrol sa enerhiya ay may masasabi sa mundo. Kung kaya ng langit ang ganitong paraan ng pag-iimbak ng kuryente na ilang beses na mas malakas kaysa sa iba pang mga baterya, gaano karaming pera ang matitipid nito sa mga sasakyan lamang? Ikaw talaga. Ang pinuno ay natigilan ng mahabang panahon, at sa wakas ay nabulunan niya ang isang pangungusap, talagang sinasayang mo ang iyong kapalaran para sa pag-usbong ng kaharian ng langit. Maaari mong pag-isipan ang mga bagay na ito. Yan naman ang sinasabi mo diba? Kinuha ni Hong Dali ang selyo mula sa kanyang bag at sinabing, kaya ko itong dalhin, hehe. You brat, bulyo ng hepe, I guess you are overqualified for your talents. You can give your Satsuma a smile for the 400,000 yuan of jade. You play with it as a laruan, you give you thousands of emeralds as gifts, and now you come up with such a powerful laruan. Alam mo ba na minsan gusto mo talagang sumama sa iyong Pacific Ocean? Swerte. Hoy, Uncle Chief, nagbibiro ka ba? Buong pagmamalaking sinabi ni Hong Dali, ang prodigal ay isang teknikal na trabaho, at ang mga ordinaryong tao ay hindi alam kung paano ito gagawin. Natatakot ako sa iyo, walang magawang umiling ang hepe at seryosong sinabi, iyo. Ang sasakyang panghimpapawid na ito, pumili ka ng mas mahusay na kalidad, kailangan kong alisin ito. Ang bagay na ito ay isang laruan para sa iyo, ngunit maaaring ito ay isang mahusay na pagsulong sa teknolohiya sa amin. Sa pagkakataong ito, ang pangunahing layunin ng aking pagbisita ay. Ibig sabihin, hindi dapat ilik itong bagay mo, naiintindihan mo ba? Kung may magnakaw nito, ang mga kahihinatnan ay magiging napakaseryoso. Sabi ni Hong. Naunawaan ni Dali, nangako ako kay Momo na bibigyan siya ng isa. Kung hindi mo sinabi sa akin na lumabas, hindi mabibilang kung sasabihin ko. Kung may ibang nagsabi nito, malamang na hindi ito papansinin ng hepe. Ngunit iba ang Hong Dali. Ang munting ninuno na ito ay isa na ngayong malaking treasure house, at baka maisip niya kung ano pa ang mahahanap niya sa hinaharap. Usually, umaasa sa edad niya, okay lang na umasa siya sa mga nakakatanda at pag-alitan sila, pero hindi kayang gawin ng amo ang ganitong bagay. Hindi ka maaaring gumamit ng dahas para supilan siya. Karaniwang kinukuha ng batang ito ang malambot na bahagi kaysa sa matigas na bahagi.
Kaya nag-isip sandali ang hepe at sa wakas ay sinabi, sa kasong ito, sasabihin mo na ang modelong ito ay napakahalaga at ang bansa ay nais na i-requisition ito. Ang maliit na Momo na sinasabi mo ay ang binatilyo, tama. Sabihin mo sa kanya kung ano ang magiging saya niya sa hinaharap. Hayaan mo muna siyang maranasan ito, paano? Oo naman. Tumango si Hong Dali, napakagaling ni Momo. Napaka-talented niya sa paglalaro ng mga libreng laruan. Tingnan mo ang flight kanina, sigurado siya. Sa puntong ito naalala ni Hong Dali, oy, nga pala, Uncle Chief, ano sa palagay mo ang batang ito na si Momo ay pupunta sa New Lansiang? Wala bang excavator major sa ibabaw ngunit talagang isang Gundam Research Base? Ito ay tinatawag na Gundam Research Base. Pakiramdam ko ay marunong magmaneho ng Gundam si Momo. Ngayon ko lang nakita ang batang ito, at napakahusay niyang magmanipula ng kagamitan. Oh, meron bang ganyan? Dahil wala akong nakitang totoong ebidensya, hindi direktang pumayag ang hepe. Gayunpaman, si Hong Dali ay palaging may kaunawan. Sinabi niya na si Momo ay may isang set ng fucking tools, na malamang na hindi masyadong masama. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, tiyak na sumang-ayon ang hepe, bueno, dahil ikaw ang nagrekomenda nito, kung gayon syempre walang problema. Sa ganitong paraan, ang ating bagong lansiyang bahagi ay nakabuo ng unang henerasyon ng mga robot ng masturbation. Maaari kong hayaan si Momo na subukan ito kapag may oras ako. Banal na kalokohan. Nakabuo ka na ba talaga ng sex robot? Ang mga mata ni Hong Dali ay nagniningning sa ginto, at ang kanyang bibig ay halos lumuha, napakaganda nito. Uncle Chief, kailan mo ako maaaring hilingin na tingnan? Ano ito? Ito ay isang konsepto lamang sa ngayon. Nakagawa lang ako ng 2 armas, sagot ng hepe, hindi na masyadong kapaki-pakinabang ngayon, pero at least bagong imbensyon. Ang kailangang gawin ngayon ay gamitin ito sa kombinasyon. Marami pa ring mga teknikal na paghihirap na hindi pa nalampasan. Ngunit sapat na ito upang masubukan ang napakatalino ni Momo. Yao, naiintindihan ko, ayos lang din. Huminga si Hong Dali at sinabing, may iba pa bang masaya? Siya nga pala, Uncle Chief, maaari mo akong bigyan ng isang pares ng robotic arm na iyong binanggit. Gusto ko rin makipaglaro sa kanila. Ang tanging tao na maaaring humiling ng mga high-tech na produkto na binuo ng bansa upang paglaruan sa unang salita ay si Hong Dali. Brat. Nagalit at nakakatawa ang pinuno, hindi ito seryoso o seryoso. Ngunit pagkatapos sabihin iyon, sumang-ayon pa rin siya, pagbalik ko, hihilingin ko sa kanila na kumuha ng isa pang pares at ipadala sila sa iyong laboratorio. Ikaw at si Hatsune ay nagkukulitan, ngunit walang katiyakan na may mangyayari dito. Tapos na ayos na. Tumango si Hong Dali na may ngiti sa kanyang mukha, hindi mo dapat babalikan ang iyong sinabi. Kalokohan, bakit ako aasa sa isang maliit na account? Galit na sinabi ng pinuno, okay, pag-usapan natin ang tungkol sa negosyo. Pagkatapos ng maraming pag-uusap tungkol sa damdamin, hindi ba ito isang seryosong bagay? Nagulat si Hong Dali, Tito Chief, hindi seryosong bagay ang napag-usapan natin. Hindi bababa sa hindi ito ang seryosong negosyo na pinuntahan ko dito. Hinawakan ng hepe ang kanyang baba at sinabing dahan-dahan, Dali, alalahanin ang sinabi ko kanina tungkol sa ikatlong palapag sa ilalim ng lupa ng New Lansiang na matatagpuan sa lugar ng bundok ng Chanjingshan. Isang daanan. Naalala ko. Tumango si Hong Dali, sinabi mo na may butas doon. Hindi ko alam kung ano ang nasa ilalim. Iyon lang. Tumango ang pinuno at nagsabi, alam mo, walang gaanong hindi kilalang mga lugar sa mundong ito, at marami sa kanila ang may napakahirap na kapaligiran at hindi angkop para sa mga tao na pumunta doon ng personal. Matapos makita ang larwang eroplanong ito na maaaring kontrolin ng malayuan ng higit sa 1,000 metro, naisip ko, kung mag-install ka ng mga setting ng ilaw sa eroplanong ito at kukuha ng monitoring head, mas mabuti ba ito kaysa sa paglipad ng personal? Well, totoo yan. Mabangis na tumango si Hong Dali, nang iligtas ko ang malaking pagong, ginamit ko ang remote monitor ni Miko, ngunit ang kanyang power supply ay medyo mababa at hindi ito nagtagal. Ito ay isang problema ngayon. Hindi naman kalakihan. Kaya, dahan-daang sabi ng hepe, subukang kumuha ng mas maliit na sasakyang panghimpapawid, at pagkatapos ay mag-install ng ilang kinakailangang ilaw at mga pathfinding device dito. Sa ganitong paraan maaari nating tuklasin at makita kung mayroong anumang mapanganib sa ilalim ng lupa. Pagkatapos ng lahat, ang tunnel ay direktang konektado sa Zinlansiang Underground. Napakahalaga ng mga isyu sa kaligtasan. Dapat ay walang mga panganib sa kaligtasan. Tama. Mabilis na nakipagtulungan si Hong Dali, walang anumang panganib sa kaligtasan Uncle Chief, pagdating ng oras upang obserbahan ang kapaligiran sa ilalim ng lupa, maaari ba akong pumunta? Ekspedisyon. Paborito namin ang isang iyon. Natuklasan ang huling ekspedisyon ng higanteng pagong na si Xuanwo. Iniisip ko kung may mahahanap pa ba tayong maganda sa pagkakataong ito. Divine Beast, Alien, Gundam, mga Transformer. Siyempre, sa katunayan, ang mas malaking posibilidad ay walang mahahanap. Ngunit hindi iyon mahalaga.
Ang mahalaga ay kung matagumpay ang proseso ng pagsaliksik. Bueno, maaari mong isama si Momo pagdating ng panahon, tumanggo ang pinuno at sumang-ayon, hindi naman ito malaking bagay. Ang pangunahing bagay ay tuklasin at tingnan kung may anumang mga panganib. Walang panganib sa kaligtasan sa mundo sa ilalim ng lupa. Ang pangunahing bagay ay dapat itong obserbahan ng malinaw. Sinabi ito ng pinuno, at naayos ang usapin. Tumanggo si Hong Dali at sinabing, oo naman, walang problema. Gagawa ako ng mas maliit na modelo ng eroplano pagbalik ko. Pagkasabi nito, naisip ito ni Hong Dali at biglang ngumiti, Uncle Chief, ano ang mayroon ka? Mayroon bang magagandang metal na materyales? Halimbawa, titanium alloy o isang katulad nito. Maaari ka bang kumuha ng para sa akin? Makukuha natin ito, nagtatakang sabi ng pinuno. Ngunit para saan mo ito gusto? Ano pa ba ang pinaglalaruan mo? Nagpaplano akong gumawa ng ilang mga laruan ng kotse. Ngumuso si Hong Dali at tumingin sa pinuno na may labis na taos-pusong ekspresyon. Siyempre, ang sumunod niyang sinabi ay tila medyo hindi mapagkakatiwalaan, hindi ba ako bumili ng isang pabrika ng laruan? Walang kailangan para sa eroplanong ito, at ang isang larwang remote control ay hindi maaaring umupo dito. Ngunit kailangan kong ayusin ang kotse, kahit na ang gastos ay mataas. Hindi ito nagpapakita ng aking pagkakakilanlan. Mula ngayon, kung kailangan kong pumunta sa banyo, kukunin ko ang bagong high-end na kotse na ito. Napakaganda nito. Bata ka. Talagang sinabi mo sa akin na gusto mong gumawa ng laruan ng kotse mula sa titanium alloy para sa layunin ng pagpunta sa banyo. Oo. Walang kahihiyang inamin ni Hong Dali, wala akong pakialam. Tito, guguluhin kita tungkol dito, hehe. Sige, hahanap ako ng paraan para sa iyo. Sinaway ng hepe nang bumaba ng sasakyan, bastos, ibigay mo sa akin ang mga eroplanong ito, kukunin ko silang lahat. Pagkaalis ng hepe, niyakap ni Tang Moxen ang maliit na pusa at sumakay sa kotse ni Hong Dali, ang winged angel, at nagtanong, Dali, nagpadala ba ang tiyuhin ng pinuno ng magagandang bagay? Sa puso ni Tang Moxen, ang pinunong ito ay isang mabuting tao na namigay ng mga mapagkukunan. Talagang. Humalaklak si Hong Dali at sinabing, hiniling ko sa tiyuhin ng hepe na tulungan akong kumuha ng titanium alloy. Mas makapangyarihang gumawa ng sasakyan gamit ang bagay na iyon. Ang susi ay maging malakas. Well, totoo yan, naisip ito ni Tang Moxen. Sa pag-iisip, bigla niyang sinabi, Dali, ang isang opisyal na kasing laki ng pinuno ay dapat na napakabisi sa mga ordinaryong oras, di ba? Para tumakbo siya sa atin kapag wala siyang gagawin, hindi dapat simple dito. That goes without saying, walang mga tagalabas na naroroon, ang utak ni Hong Dali ay talagang madaling gamitin, nararamdaman ko na dapat ipahayag ng pinuno ang kanyang posisyon sa akin, iyon ay, hanggat wala akong ginagawang may prinsipyo, dapat niyang ipahayag ang kanyang buong suporta. Hindi ba ibig sabihin nun na ikaw ay labag sa batas ngayon? Napabulala si Tang Moxen, kailangan mong kontrolin ang iyong sarili at huwag magpakamatay. Siyempre, tumanggo si Hong Dali, napakaloki ko. Mabuti na huwag kang gumawa ng inisyatiba para manggulo. Totoo iyon. Sumang-ayon si Tang Moxen, maglaro na lang tayo ng sarili nating laro at huwag mag-alala sa iba. Okay, Hong Dali. Inilabas niya ang kanyang ulo sa bintana ng kotse at sinabing, lahat, mangyaring sumakay sa kotse. Masaya kaming naglaro sa eroplano ngayon. Tawagan natin ito ng isang araw at pumunta sa lugar ng konstruksyon ng paaralan upang tingnan ang pag-unlad. Kapag handa na ang sasakyan, maaari tayong bumalik at maglaro. Lahat ay tumugon sa isang dagandong. Nang sumakay si Lin Chuyin sa kotse, kinuha ni Hong Dali ang kanyang mobile phone at sinabing, Chuyin, narito ang pinakabagong mga guhit na ipinadala ng tiyuhin ng pinuno. Hindi ko maintindihan ang mga ito, ngunit sinabi ng tiyuhin ng pinuno na dapat mong magustuhan ang mga ito, kaya hiniling niya sa akin na ipasa ang mga ito sa iyo. Well, ito ay nasa folder lamang. Ang lahat ng ito ay magulo sa mga formula at mga titik, at, hindi ko ito maintindihan, at hindi ko ito maintindihan. Hehe, magandang bagay iyan, Chief, madaling magkaproblema kung ang mga drawing ng teknolohiya ng neural connection ay direktang ibinigay kay Hatsune. Ngayon sa pangalan ng pinuno, walang dapat ikatakot. Anyway, hindi naman pwedeng tanungin ng personal ni Hatsune ang Chief kung saan nanggaling ang blueprint, di ba? Well, okay, naiintindihan ko. Agad namang sumang-ayon si Lin Chuyin. Tianjin City West 4th Ring Road, Dynasty Hotel, nangungunang VIP room. Young Master, bumili kami ng 2 nightclub at 3 4-star o mas mataas na hotel, kasama ang Dynasty Hotel, pati na rin ang kanilang lupain sa loob ng West 4th Ring Road. Sinabi ng bodyguard ni Wu Benguang na iniulat ni Wu Benguang, ang mga ito ay nagkakahalaga ng kabuuang $160 milyong US dollars. Well, napakahusay. Umupo si Wu Benguang sa sofa at tumanggo, meron pa bang iba? Oo, Young Master. Sinabi ng bodyguard na si Shen He, sa kasalukuyan, lahat tayo ay nasa parehong paglusot sa mga bagay na ginawa ni Hong Dali. Sa kasalukuyan, si Miss Min Fei Yao ay naghahanda para sa mga celebrity. Ang mga nightclub, restaurant, at iba pa, ay bagong bumili nito.
Ang online novel station ay nakipag-ugnayan sa ilan sa kanila, naniniwala ako na maaari nating pag-usapan ito sa lalong madaling panahon, at naniniwala ako na ang pinagsamang IP traffic ng mga istasyong ito ay hindi magiging mas masahol pa kaysa sa pinagsamang IP traffic ng mga istasyong ito. Tama, nakangiting sabi ni Wu Benguang, dahil plano nating patalsikan siya, kailangan nating palibutan at sugpuin siya sa lahat ng direksyon. Ano ang nangyayari sa kumpanya ng media ng pelikula at telebisyon? Hindi mo ba iniisip ang mga patay na aso? Mayroon ka bang magandang target sa kumpanya ng media sa pelikula at telebisyon? Medyo mataas ang pressure, kaya nagpahayag sila ng malaking sigasig para sa amin na mamumuhunan sa kanila. Ang kumpanya ng inumin ay umuunlad din, at naniniwala ako na magkakaroon ng malaking tagumpay sa lalong madaling panahon. Oo. 5. Hinawakan ni Benguang ang kanyang baba, dapat nating kumpletuhin ang negosasyon sa lalong madaling panahon. Mayroon ka bang magandang ideya para sa mga variety show? Napakaraming proyekto ng Hong Dali. Siya nga pala, makipag-ugnayan sa isang kumpanya ng real estate. Gusto naming makakuha ng malaking halaga sa West 4th Ring Road. Lupa, hindi kami direktang makialam sa bagay na ito at humanap ng shell na kumpanya na magiging isang tope at ang pagtaas ng presyo ngayon. Digmaan sa Change Company hehe, akala nila ay maghihintay sila para sa lupain. Kasalukuyang may dalawang plano para sa iba't ibang palabas. Ang format ay katulad ng IMA Singer, ngunit ang sukat ay mas malaki kaysa sa IMA Singer. Naniniwala ako na hindi magiging masama ang kasikatan, at ilang mga istasyon ng TV na may medyo mataas na rating ay nagpahayag din ng kanilang malugod na pakikipagtulungan. Siyempre, ang mga ito ay pinangangasiwaan ng mga tagapamagitan na hinahanap natin. Sa kasalukuyan, ang kaharian ng langit ay naaapektuhan pa rin ng ating imperyo ng Hapon. Ang pag-unlad. Kaya binago ko ang pamamaraan. Ito ay isang magandang trabaho. Nakangiting sinabi ni Wu Benguang, ang kaharian ng langit ay palaging laban sa ating imperyo ng Hapon, at mahirap makipag-usap sa kumpanya ng tope ng real estate. Nahanap na. Mabagal na sinabi ng bodyguard, sa kasalukuyan, 3 kumpanya ang sumang-ayon na mamumuhunan ng kapital at naghahanap ng angkop na lupa. Gayunpaman, dahil ang bansa dito ay malapit ng umunlad, ang presyo ng lupa ay tumataas. Kung gusto mong bumili ng isang malaking lugar ng lupa, ito ay nagkakahalaga, ito ay tinatayang mas mataas. Ngayong pauunlarin na ng bansa ang lupa sa West 4th Ring Road, natural na mahirap bumili ng malaking lugar dito. Natural na naisip ni Wu Benguang ang tanong na ito. Hinawakan niya ang kanyang baba at biglang nagtanong, well, malamang mahirap bumili ng direkta. By the way, how are the confidentiality measures of the 3 real estate companies you contacted? Walang ganap na problema. Pinagtibay ng bodyguard, lahat tayo ay nasa pribadong pakikipag-ugnayan, at hindi kailanman magkakaroon ng anumang mga kaaway sa paligid. Masisiguro ko iyon. Mabuti naman. Sinampal ni Wu Benguang ang kanyang hita. Naalala ko na ang lupang binili ng pamilya Hong ay nasa pangalan ni Hong Dali, tama ba? Oo, halatang natigilan ang bodyguard matapos itong marinig, young master, ano ang ibig mong sabihin? Hehe, ako ang kahulugan ay napakasimple. Tumawa si Wu Benguang, tinanong ko ang 3 kumpanya ng real estate na iyong nakontak na makipagkita kay Hong Dali at subukang bilhin ang lupa sa ilalim ng kanyang pangalan. Humph, kahit na ang presyo ng lupa ay hindi mababa ngayon, ngunit ano? Mas gugustuhin naming gumastos ng mas maraming pera. Sa pangalan ng alibughang anak na iyon, malaki ang posibilidad na magagawa ito. Kung magagawa ito, naniniwala ako na ang presyo ay tataas muli pagkatapos nating mabuo ito ng tama, tiyak na magiging malaking bagay ang Hong Dali. Ang alibughang anak na ito ay hindi matalinong makipag-ugnayan sa kanya ng direkta. Hoy! Naiintindihan ko. Matapos marinig ang utos ni Wu Benguang, ang bodyguard ay sumaludo ng husto, ang plano ng young master ay lampas sa aming inaasahan, hinahangaan kita. Huwag mo akong i-flatter. Wu Benguang mayroon ba tayong magandang bagay sa turismo? Balik sa iyo, young master, ibinaba ng bodyguard ang kanyang ulo at sinabi, ang ating Japanese Empire ay hindi magaling sa paglalaro, ngunit ang mga teknolohiya ng mga malalaking kumpanya ng pasugalan sa South Korea ay napaka-mature na. Naniniwala ako na hanggat tayo ay kumakatawan sa ilang mga laro at i-promote ito ng maayos, tiyak na magkakaroon ng magandang resulta. Haha, gawin mo na lang. Tumawa si Wu Benguang, makipag-ugnayan ka sa ilang kumpanya ng laro, mamumuhunan kami, at makikipag-ugnayan sa mga kumpanya ng larong Koreano para kumatawan sa laro, kasama ang post-production na promosyon, kailangan lang nilang mag-sign up. Hintayin lang ang mga dibidendo. Sa puntong ito, buong pagmamalaking sinabi ni Wu Benguang, sapat na ito para makainom ng kaldero si Hong Dali, hehe. Young master, paalala ng bodyguard mula sa gilid, si Hong Dali ay isang aliberga. Ngunit si Liu Mengzi ng pamilya Liu ay isang henyo, hindi ba dapat nating subukang huwag pukawin siya? Henyo. Haha, napangiti si Wu Benguang at sinabing, hindi mahalaga kung gaano siya katalento, wala siyang sapat na puhunan. Bakit niya ako inaaway? Kinokontrol niya lang ang sangay ng laro ng Turkey Software, na may kabuuang asset na humigit kumulang 500 milyon lamang.
Ang ilan sa aming mga laro ay may budget na $1 billion. Ano ang magagawa niya kung siya ay isang henyo? Lahat ng ito ay henyo. Susuko. Hoy! Ang bodyguard ay muling tumingin sa atensyon, naiintindihan ko. Pumunta ka. At hintiyeng makaalis ang bodyguard. Tumingin si Guang sa abalang trapiko sa ibaba at sinabi sa malamig na boses, ang aming 5 pamilya, ang Feng Tianqible, ay nagkaroon ng ilang dekada ng hinaing sa pamilya Hong at pamilya Wu sa kaharian ng langit. Sa pagkakataong ito, kailangan kong manalo ng maganda at napakalaking tagumpay at tuluyang sirain ang kanilang kumpiyansa. Si Hong Dali ay isang alibughang may mas magandang kapalaran. Sa pagkakataong ito, gusto kong ipaalam sa inyo na hihihi. Hehe. Heavenly Kingdom, sa loob ng National Security Agency. Chief, lumabas na ang research report. Tumingin si Mu sa likod at tumayo sa tabi ng pinuno, at maingat na sinabi, ang mga remote-controlled na sasakyang panghimpapawid ay naagnas na lahat, at ilang iba't ibang lugar ang natuklasan sa ngayon. Natuklasan. Nagulat na sinabi ng hepe, pagkatapos ay ang remote-controlled na sasakyang panghimpapawid ang katumpakan ng power supply at remote control ay lampas sa aming inaasahan. Natuklasan mo ba talaga ang tiyak na dahilan? Oo. Tumingin sa likod si Mo at tumango, dapat hindi sinasadyang ginawa ito ni Miss Hatsune. Ang istruktura sa loob ay bumuti. Marami, at ang epekto ay mas malakas kaysa sa karaniwan. Walang espesyal sa iba. Well, hindi masama. Saglit na nag-isip ang pinuno at sinabing, hayaan ang mga siyentipiko na gumawa ng sarili nilang pagsasaliksik. Kakayanin ko ang ganitong bagay. Okay lang na mag-order ng mga sample, ngunit kung tatanungin ko sina Hong Dali at Lin Chuyin, malamang na hindi nila ito masabi, at madaling mag-iwan ng masamang impresyon. Anyway, hayaan ang mga siyentipikong iyon na mag-aral ng mabuti, at hindi problema ang pagpopondo. Okay. Lumingon si Mo na may kaunting inggit, Chief, hindi mo ba naisip na napakabuti ng swerte ni Dali? Lahat pwedeng mangyari sa kanya. Ang pinaka-pinag-uusap ang kasabihan sa mga matataas na echelon ng Tianjin City ay kung anong uri ng lakas mayroon si Dali. Kailangan mong lumuhad sa harap ng hindi kapani-paniwalang swerte. Napangiti ng mapait ang pinuno at sinabing, hindi lang 1 beses o 2 beses. Siya nga pala, tandaan na panatilihin ang lahat ng mga sample ng modelo at sabihin sa mga taong iyon na itikom ang kanilang mga bibig. Oo. Matapos lumingon si Mo at umalis, ang pinuno ay tumingin sa langit sa labas at bangulong, ang isang makapangyarihang general ay dapat magkaroon ng isang maswerteng bituin sa mundo. Haha, tingnan natin kung ano ang magagawa niya. Si Hong Dali ay natural na walang pakialam kung ano ang mangyayari sa mundo. Pagkatapos ng ilang araw na pahinga, siya ay kasalukuyang nasa laboratorio sa ika-4 na palapag ng Chenwei Building, nakikipagtulungan kay Lin Chuyin sa pagbabago ng modelo ng sasakyang panghimpapawid. Noong huling dumating ang hepe, binanggit niya ang daanan sa ika-3 palapag sa ilalim ng lupa ng New Lansiang Academy City. Mas gusto ni Hong Dali ang paggalugad, kaya natural na hindi siya makapaghintay na pumunta at tingnan. Sa kabutihang palad, hiniling namin sa pabrika ng laruan na pabilisin ang proseso at sa wakas ay mabilis na nakagawa ng higit sa 30 maliliit na remote-controlled na eroplano na mga 20 sentimetro ang haba. Pagkatapos ng isa pang agnas at kombinasyon, ang perpektong remote-control aircraft na Model 2 ay nasa kamay na ni Hong Dali. Dahil ang pangunahing katawan ay perpekto, ito ay medyo simple upang magdagdag ng ilang mga kagamitan sa pag-iilaw at mga kamera. Ang kasalukuyang ginagawa ni Hong Dali at Lin Chuyin ay ang pag-install ng malayo at malapit na mga lighting device sa fuselage. Para kay Hong Dali, isang super prodigal, ang pinakamahalagang bagay para sa lighting device ay dapat itong maging maluho, kaya ginagamit niya ang nasa harap ng kotse. Isang uri ng lampara sa pag-iilaw. Hindi banggitin ang iba pang mga bagay, ang mga ilaw na ito sa buong katawan ng makina ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100,000 yuan. Ang pag-install ng mga fixture ng ilaw ay palaging madali, ang natitira ay ang tunay na mahirap na bahagi. Dahil kinakailangang mag-install ng front, rear, left, right at bottom camera sa fuselage, sa kabuuan ay 5 electronic eyes. Mula sa teknikal na pananaw, pinakamainam para sa bawat camera na ay connected sa isang receiving screen, upang malinaw na makita ang paligid, at mas madaling makita kung ano ang nasa ilalim. Kung hindi, kung mayroon lamang isang camera, palaging may mga blind spot. Kaya't nagtrabaho silang dalawa ng gusto sa loob ng 2 buong araw, at sa wakas ay lumitaw ang perpektong modelo 3 ng binagong remote control aircraft. Ang perpektong remote control na sasakyang panghimpapawid na ito ay may mas compact na katawan, 22 cm ang haba, 17 cm ang lapad, at 12 cm ang taas. Mas nababaluktot na paraan ng kontrol, purong joystick ng sasakyang panghimpapawid, sumangguni sa joystick ng flight monitoring device na dati nang ginawa ni Lin Chuyin. Mas matatag na enerhiya, ibinabalang ni Hong Dali ang mga nakaraang malalaking supply ng kuryente ng sasakyang panghimpapawid at inilagay ang mga ito sa sasakyang panghimpapawid na ito para dito, partikular niyang hiniling sa pabrika na mag-iwan ng sapat na espasyo. Ngayon itong modelo 3 walang ganap na problema sa pagpapalipad ng remote control aircraft sa loob ng 4 na oras.
Matapos ang lahat ng ito, hiniling ni Hong Dali kay Xiao Wangmo na subukan ang paglipad. Ang lahat ay nasiyahan sa mga resulta kumpara sa unang isa na sumabog, tiyak na hindi ito ang pinakamahusay, ngunit mas mahusay. Dali, walang problema sa pagkakataong ito. Tiningnan ni Tang Moxon ang mga larawan sa 5 screen sa harap niya at nakangiting sinabi, sa ganitong paraan, lahat ng paligid ay makunan ng litrato, hehe, pagdating ng panahon, ilagay mo sa kuwebo sa loob, pareho ang pananaw natin sa sasakyang panghimpapawid. Sa control technology ni Momo, siguradong matatapos natin ang misyon. Ang bagay na binuo ni Hatsune ay dapat na maaasahan. Natawa si Hong Dali, ngayon na sa wakas tapos na, hinihintay ko na lang ang araw na dadalhin tayo ni Uncle Chief sa underground cave. Hehe, inaabangan ko. Iniisip ko kung may makikita tayong maganda dito. Well, Dali, sabi ni Tang Moxon na puno ng mga mata. Lahat sila ay maliliit na bituin, sa palagay mo ba ay matutuklasan ang isang minahan ng ginto? Kung ang isang minahan ng ginto, minahan ng diamante o isang bagay ay natuklasan, ito ba ay sa atin? Nakakahiya yata, napayuko si Hong Dali, wala akong narinig na mga minahan ng ginto. Ang minahan ng diamante ay maaaring pag-aari ng isang individual. Sa tingin ko, mas magiging kahangahangang makatuklas ng ilang mga guho sa ilalim ng lupa, isang sinaunang nicho, isang alien flying saucer, o isang bagay na katulad nito. Tang Moxon. Sumigaw si Xiao Wangmo sa gilid, Kuya Dali. Maglalaro muna ako. Tumango si Hong Dali, sige, babalik ako sa ika-9 na palapag para hanapin si Sister Nianwei para umidlip. Ngunit sa sandaling bumalik siya sa ika-9 na palapag, hindi pa nahiga si Hong Dali. Biglang nagmadaling lumapit si Xiao Yi upang magulat, Young Master, nandito na ang 5 bangwang mula sa Fengtian Zaibotso. 5 bangwang. Kakaibang tanong ni Hong Dali, ano ang ginagawa mo sa 250? Sinusubukan mo bang makipagkompetensya sa akin para sa titulong Young Master? Hindi ba siya naiinip? Nag-aalalang sinabi ni Ling Xiaoye, hindi ko alam kung para saan siya naririto. Young Master, huwag kang pumunta at tingnan. Sige, tingnan mo lang. Bumulong siya, ang taong ito ay ganap na busog araw-araw, at inaaway niya ako para sa masamang pangalan. Sa sandaling lumakad siya sa pintuan, nakita niya si Wubongguang at isang malaking grupo ng mga tao na dumarating, na nagbubulungan. Sa sandaling magkita sila, ngumiti si Wubongguang at sinabing, Hoy, talagang lumabas ka para batiin ako ng personal, ha. Sabi niya at tumingin-tingin sa paligid, sobrang yabang. Sa tingin ko ang iyong IQ ay lubhang nakakabahala. Ngumuso si Hong Dali, ang kanyang mukha ay puno ng kawalan ng kakayahan, pumunta ka ba sa aking gusali para lang magsalita ng walang kaparirikon tulad nito? Siyempre hindi. Nagkibit balikat si Wu Benguang, hindi ako ganoon ka-boring. Hong Dali, ang dahilan kung bakit ako pumunta dito ngayon ay para sabihin sa iyo ng harapan na aminin mo man o hindi, ikaw ang talo, at ako, ay lubusang yuyurikon ka sa ilalim ng kanyang mga paa. Masyadong exaggerated ang ekspresyon ng mukha niya, pero nanunuya siya sa puso niya. Ang layunin ng kanyang pagpunta dito ngayon ay para magpanggap na isang mayabang at dominanteng mayamang second-generation dude, para lang magalit si Hong Dali. Kung mayroon kang katotohanan, ang isang maliit na pagkainip ay magugulo ang isang malaking plano. Okay lang na isakripisyo ang iyong imahe paminsan-minsan. Bagamat kinikilalang alibughang si Hong Dali, madalas siyang may mga gintong ideya. Kung talagang lalabanan niya ang sarili niya ng seryoso, maaaring hindi ganoon kadali para sa kanya ang manalo. Ang pinakamahalagang bagay ay ang kanyang mga ari-arian sa West 4th Ring Road. Ang mga hindi magagalaw, gaano man karami ang iba pang mga bagay na ginawa, ay hindi makakasakit sa mga batayan ni Hong Dali. Kaya't hanggat nagpapanggap kang tanga at nakakapukaw ng galit ni Hong Dali, magiging madali ang lahat. Boring, ang problema ay ang Hong Dali ay hindi ordinaryong ambisyoso. Bagamat maganda ang performance ni Wu Benguang, walang reaksyon si Hong Dali. Naiinis lang ang labi niya, sa tingin ko kaya mong talunin ang kuneho sa buhay na ito. Pagkatapos niyang sabihin ito, napakabilis ni Ling Xiaoyi, Tang Moxon at iba pa kaya agad nilang tinakpan ang kanilang mga bibig at tumawa. Hindi naintindihan ni Wu Benguang ang kahulugan ng mga salita at nagtanong, paano ito posible para sa akin na manalo laban sa kuneho? Kailan ka nakipagkarera laban sa isang kuneho? Sino ang kuneho? Oh, kuneho, siya ay isang mahusay na runner. Sinabi ni Hong Dali na siya ay napakadalisay, kami, ang mga bata sa langit, ay nakarinig tungkol ito. Pagkatapos bumalik sa Wubongguang, sa wakas ay naintindihan ko na. Nakipagkarera siya sa liebre at nanalo. Iyon ay isang parunggit sa pagong at liebre. Kaya hindi ba ibig sabihin ng mga salita ni Hong Dali na siya ay isang pagong? Ikaw. Agad na nagalit si Wu Benguang at sumigaw, ikaw ay isang kontrabida na ang alam lang gamitin ang iyong mga salita. Pagkasabi nito ay bigla na naman siyang tumawa at sinabing, pero normal lang ito, ang pamamaraan ko, natatakot ako na hindi mo pa nakikita, o natatakot ka na hindi mo tinanggap ang hamon ko. Hindi ako kailanman natakot na maging tanga. Lalong naging naiinip si Hong Dali, babalik ako kung wala ng iba. Matulog ka na. Haha, handa ka na bang tumakas?
Natural na walang pakialam si Wu Benguang na magpanggap na mas tanga, at tumawa, kung ganoon, walang masabi, hehe, Hong Dali, ang gaganda mo pagdating ng panahon. Mabubur lahat ng basurang ginawa mo, ha 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 ha. Bueno, para sa taong may problema sa pag-iisip. Malungkot na sinabi ni Hong Dali, sumunod ka sa akin. Sayang ang oras mo para magsalita, para magawa mo ang lahat ng gusto mo, matutulog na ako. Pinunasan niya ang kanyang mga mata, security, sipain mo ang lokong ito. Oy, naniniwala akong hindi ka makakatulog kaagad. Nakita ni Wu Benguang na halos tapos na ang eksena. Naisip siguro ni Hong Dali na isa siyang tanga, para mahinahon at palihim niyang planong patayin siya ng isang suntok. Agad siyang ngumiti at winagaway ang kanyang kamay, hindi mo kailangan magbomba, hahaha, alamat. Tumawag talaga ang alibughang si Hong Dali ng security guard, na talagang ikinatawa ko, ha 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 ha. Sa katunayan, ang pagganap ni Wu Benguang sa eksenang ito ay medyo kapansin-pansin. Isang mayabang at dominanteng playboy, ang pangalawang henerasyong ninuno, ang nagkusa na pumunta sa bahay at hamanin ang kabilang partido, ngunit ang kabilang partido ay hindi nang ahas na hamanin siya. Tapos umalis na siya ng may pagmamalaki. Ang balangkas na ito ay isinagawa ng may matangkad na mga ekspresyon. Naniniwala ako na kahit walang pakialam si Hong Dali, at least he will siguradong hindi komportable ang mga taunan sa paligid ko. Ang taong ito ay madaling kapitan ng mga problema kapag siya ay nagagalit, at natural niyang sasamantalahin ito. Kung mahinahon niyang pinaplano ang mga bagay-bagay sa ibang pagkakataon, naniniwala akong malilinlang niya si Hong Dali. Ngunit ito ay isang perpektong eksena, ngunit nang ito ay malapit ng matapos, biglang may bahagyang hagong mula sa hagdan, at si Wu Benguang ay tumingin sa isang pilak puting flying saucer ng dahan-dahan na ang kanyang anit ay manhid. Lumipad sa ibabaw. UFO. Muntik nang tumalon si Wu Benguang. Alam niya ang tungkol sa nakakagulong UFO na insidente sa internet. Sa huli, ang UFO ay pinasabog ng isang helicopter, ngunit paano ito lilito dito ngayon? Halos lumuwa ang mga mata ni Wu Benguang sa kanyang ulo nang makita niya ang lumilipad na platito, na halos 20 sentimetro ang laki, na napakakinis na lumilipad sa ibabaw ng kanyang ulo, at sa wakas ay lumipad sa harap ng Hong Dali. Sa sandaling huminto ang eroplano, ang boses ng isang bata ay nagmula sa fuselage, Kuya Dali, napakahusay ko sa pagkontrol nito ngayon, haha. Si Dali ay hindi interesado sa Wu Benguang Hong, ngunit interesado siya kay Xiao Wang. Iba si Mo Ke. Humalaklak si Hong Dali at sinabing, Mo, maganda ang kontrol. Hehe, nasaan ka ngayon? Wang Mo, nasa laboratorio ako sa ika-4 na palapag. Ilang beses dumaan sa koridor ang eroplanong kinokontrol ko bago dumating. Dito, oy, malinaw ang tanawin. Hong Dali, well, ginawa mo ang isang mahusay na trabaho, ang trabaho ay napaka-propesyonal. Sina Hong Dali at Wang Mo ay nagchat ng walang salita, ngunit si Wu Benguang ay puno ng sigasig. Sa isang iglap na wala lahat ng pride sa mukha niya. Tinitigan niya ang remote-controlled na modelo na nakabitin sa hangin sa nakatulala na katahimikan ng ilang sandali, at pagkatapos ay biglang nagtanong kay Hong Dali, nagawa mo ba ang bagay na ito? Oo, anong meron? Tumango si Hong Dali, ginawa ng aking pagawaan ng laruan. Naglalaro ka pa rin ng mga laruan sa edad na ito. Walang sawang sabi ni Go Benguang, pagkatapos ay ikinaway ang kanyang kamay at nagmamadaling bumaba kasama ang ilang mga bodyguard. Ano ang ginagawa ng bumpkin ng bansang ito? Malungkot na sinabi ni Hong Dali, iligal ba ang paglalaro ng mga laruan? Lumabas si Wu Benguang sa Chenwei building sa gilid niya. Naramdaman niyang basang-basa ang mga damit sa kanyang katawan, at nagmamadaling sinabi, bumalik ka Dynasty, bumalik ka sa Dynasty, nagbago ang sitwasyon. Napakataas na ng level ng mga laruan sa Heaven ngayon. Akala ko talaga UFO ang bagay na iyon. Pagpasok niya sa presidential suite ng Dynasty Hotel, sumigaw si Go Benguang, kailan naging napakataas ng mga laruan sa langit. Napakalakas. Ang nakaraang video ay nagpakita na ang UFO na binomba ay maaaring lumipad ng hindi bababa sa 1,000 metro, at ito ay napakatatag sa hangin. Naisip ko na kung ito ay hindi isang UFO, ito ay hindi bababa sa isang bagong drone na binuo ng ilang laboratorio ng pananaliksik. Laruan pala. Sinampal ito ni Wu Benguang, magagawa ni Hong Dali ang ganoong bagay gamit ang isang laruan. Hindi, kailangan nating humanap ng paraan, mabilis na kumalma si Wu Benguang. Na nag-iisip ng mabuti, dapat nating maakit ang kanyang atensyon sa lalong madaling panahon, kung hindi, maaari siyang magdulot ng ibang bagay. Sa pag-iisip nito, hinawakan ni Wu Benguang ang kanyang baba, kailangan nating bilisan ang takbo. May darating. Young Master. Nang marinig ang tawag ni Wu Benguang, dali-daling binuksan ng bodyguard ang pinto at pumasok, Young Master, ano ang mga tagubilin mo? Dapat kang makipag-ugnayan kaagad kay Li Yuankai mula sa Hangda Real Estate, nagmamadaling sabi ni Wu Benguang, sabihin mo sa kanya na pumunta sa lalong madaling panahon. Hanapin si Hong Dali at tingnan kung maaari mong bilhin ang kanyang lupa. Tandaan na bumili hanggat kaya mo. Kailangan nating magmadali. Pataas. Pinigilan siya ni Benguang, sandali lang.
Bumalik ka at humanap ng 2 taong makakalaban at ipadala sila sa paaralan ni Hong Dali. Hindi natin siya basta-basta hahayaan. Kailangan nating makipaglaro sa kanya ng maayos sa paaralan. Jian Laimi, Hexagon. Minister He, isang nasa katanghaliang gulang na kalbong lalaki ang naupo ng magkaharap kay Horace, ang direktor ng Film and Television Department, at nagtanong, kumusta ang pagbabantay doon sa Heaven? Narinig ko ang balita kahapon na may lumitaw sa langit sa labas ng Tianjing Mountain. UFO, hindi ko alam kung ano ang totoong sitwasyon. Ang nasa katanghaliang gulang na kalbo na lalaking ito ay pinangalanang Salon, at ang kanyang pagkakakilanlan ay ang Minister of National Intelligence. Siya ay nasa parehong antas ni Horace, ngunit ang kanyang tunay na kapangyarihan ay mas malaki. Dumating siya ngayon pangunahin upang magtanong tungkol sa mga balita tungkol sa kaharian ng langit. Ipinadala ni Horace ang kanyang sekretarya na si Catherine upang magtanong tungkol sa impormasyon doon. Ito ay isang matapat na paglalakbay, lalo na kay Hong Dali, maaari nga siyang makakuha ng maraming mahalagang impormasyon. Sa katunayan, bilang ministro ng paniktik ng Salon, marami pa rin siyang especially iya sa ilalim ng kanyang utos, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang intuition na ang 100 especially iya ay maaaring hindi mas kapakipakinabang kaysa kay Catherine, kahit na si Catherine ay hindi kailanman natuto ng anumang mga kasanayan sa especially iya. Ito ay talagang isang napakakagiliw-giliw na bagay. Si Catherine, na hindi kailanman nag-aral ng especially iya, ay gumaganap ng mas malaking papel kaysa sa maraming profesional na especially iya. Ang pangunahing dahilan ay si Catherine ay kasama na ngayon ng mahiwagang Hong Dali. Oo nga, nang marinig ni Horace na nagtanong si Salon tungkol sa bagay na ito, ngumiti siya at sumagot, Minister Salon, naiulat na ni Catherine ang pinakahuling balita doon. Ito ang larwang gawa ng Hong Dali na iyon. Haha, itong Hong Dali, isang laruan ang gumagawa ng ganoong kalaking ingay, nakakatakot talaga ang mga tao sa kamatayan. Oh, isang laruan. Salon touched his chin and shook his head decisively, that video is not that simple. Kahit natanggal na ngayon, nakita mo pa rin, di ba? Well, you did. Anong problema? Tanong ni Horace. Ang kaharian ng langit ay hindi kapanipaniwala ngayon. Sinabi ni Salon sa malalim na boses, ang isang larwang ginawa ng isang aliberga ay maaaring umabot sa ganoong katagal na remote control na distansya. Ang pinakamahalagang bagay ay ang tumpak na remote control at katatagan sa hangin. At nakita mo ba iyon? Nakita mo ba ang hitsura ng modelong iyon? Ito ay napaka-sci-fi. Ang disenyo ng laruan ay napakaganda at napaka-interesante, at naiisip mo ang purong sci-fi style na paaralan na iyon. Mahal na Horace, sa palagay mo ay malayo na ang teknolohiya sa ngayon. Ini-imagine mo, teknolohiya. Nang marinig ang paalala ng Salon, agad na naunawaan ni Horace, Minister Salon, ang ibig mong sabihin ay malalampasan na ng teknolohiya ng langit ang ating bansa. Imposible ito, di ba? Hindi ko masasabing transcendence, ngunit lubos na posible na mas mahusay ka kaysa sa amin sa ilang aspeto ng teknolohiya. Kinuha ni Salon ang isang piraso ng material mula sa folder at binuksan ito. Mayroong hindi mabilang na mga salita na nakalimbag dito. Tungkol sa pagsusuri ng modelo ni Hong Dali, tingnan mo ito. Ito ang data ng sasakyang panghimpapawid na ginaya ng teknikal na departamento batay sa video sa itaas. Itinuro ng Salon ang larawan sa itaas, ang sasakyang panghimpapawid na ito ay halos kalahating metro ang laki. Ang laki ay hindi masama, ngunit ang tanong ay, binigyan mo ba ng pansin ang oras na ito ay nasuspine sa kalangitan? Oras. Nang marinig ang paalala ni Salon, agad na nagulat si Horace, hindi mo sinabi sa akin na hindi ko talaga napansin ito sa pinakamaagang panahon. Ang oras ng video na lumabas, at ang ulat tungkol dito, halos 1 oras. Sa puntong ito, nag-react si Horace, oh Diyos ko, isang kalahating metrong laking remote-controlled na sasakyang panghimpapawid ay nasuspine sa langit kahit 1 oras. Naiintindihan mo ba? Tumango si Salon, hindi mabibilang ang sasakyang panghimpapawid na may sukat na kalahating metro kung aalisin mo ang iba pang bahagi. Dapat ay medyo limitado ang sukat ng baterya, dahil alam natin ang bagay na ito. Iba ito sa kotse. Dahil nasa lupa ang sasakyan, hindi mahalaga kung mas mabigat ang baterya. Ngunit iba ito para sa isang eroplano. Kung hindi, lalampas ang bigat ng sasakyang panghimpapawid sa pamantayan at kung kailan ito aabutin mula sa pag-shoot ng video, kung kailan ito aabutin mula sa pagbaril. Ang pag-upload. Sa pinakamabilis na bilis, tinatantya ko na dapat itong tumagal ng kalahating oras upang ang sasakyang panghimpapawid na ito ay maaaring lumipad sa kalangitan ng hindi bababa sa 1 oras at kalahati kung isasama mo ang katotohanan na hindi ito bumaba nang ito ay sumabog sa dulo, halos mahuhusgahan na ang enerhiya ng sasakyang panghimpapawid na ito ay sapat na upang lumipad ng higit sa 2 oras. Diyos ko! Talagang natakot si Horace sa pagkakataong ito, isang timbang. Ang bateryang may malubhang limitasyon ay kayang suportahan ang paglipad ng eroplano sa loob ng 2 oras. Naabot ba ng teknolohiya ng enerhiya ng Heaven ang antas na ito? Sa pagtingin sa fuselage ng eroplano, may nakita ka bang importante? Ang fuselage. Tiningnan ito ni Horace saglit. Well, yun lang. Tumango si Salon. Kung ito ay isang UFO, makatuwiran na wala itong propeller. Ang problema ay ito ay isang laruan.
Kung gayon ang tanging posibilidad ay ang propeller ng sasakyang panghimpapawid na ito ay nakatago sa fuselage. Para sa isang kalahating metrong laking sasakyang panghimpapawid, ang propeller ay nakatago sa fuselage. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na ang mga panloob na bahagi ng sasakyang panghimpapawid ay hindi kumukuha ng napakaraming espasyo na maaaring mangyari sa kalangitan. Tumpak din ito. Oo, mabangis na tumango si Horace, ito ay talagang kamangha-manghang. Kahit palakihin natin ang modelo ng sasakyang panghimpapawid ngayon, hindi naman siguro tayo makakagawa ng ganoong helicopter, di ba? At least sa ngayon, napakahirap. Walang magawang sinabi ni Solon, kaya sinabi ko na ang kahulugan ng bagay na ito ay medyo iba. Ang teknolohiya ng kaharian ng langit ay hindi dapat maliitin, hindi ito dapat maliitin. Well, to be honest, natakot talaga ako. Sumang-ayon si Horace, paano ang iba pang mga bagay? Ang remote control signal ng sasakyang panghimpapawid na ito ay napakalakas din, tama? Medyo malakas. Sinabi ng Solon ng may katiyakan, noong panahong iyon, ang taas ng modelo ng sasakyang panghimpapawid ay halos 1,000 metro. Nakakatakot na makontrol ito ng tumpak mula sa ganoong kalayuan. Hindi ko alam kung paano nila ito ginawa. Alam mo, ang distansya ng remote control ay madaling sabihin, ngunit ang katumpakan ay ang pinakamahirap. At ang pinaka-nakakatakot na bagay ay ang gayong advanced na sasakyang panghimpapawid, akala ko ay laruan talaga ito. Unmanned reconnaissance aircraft na sinaliksik ng ilang laboratorio na aksidenteng na bomba. Actually seriously speaking, ang pinaka-nakakatakot ay yung sinabi ni Solon, na ang ganong advanced na bagay ay talagang remote control toy. Naaabot na ba ngayon ng mga laruan sa langit ang gayong nakakatakot na teknolohikal na nilalaman? Kaya nakaramdam din ng matinding takot si Horace, Minister Solon, ano ang susunod nating gagawin? Dapat ba nating palayain si Lucifer para makita ang kaharian ng langit? Kung hahayaan natin itong magpatuloy, natatakot ako. Hindi. Direktang tumutol si Solon, hindi mo dapat palayain si Lucifer bago mo malaman ang background ng kalaban. Masyadong malaki ang panganib. Mahirap nang kontrolin si Lucifer mismo, at napakaswerte doon ni Hong Dali. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari kung magkikita sila, kaya ang pinakamagandang paraan para sa atin sa ngayon ay huwag na lang gumawa at maghintay at tingnan kung ano ang gagawin nila. Bueno, ito ay talagang isang magandang ideya. Agad na tumango si Horace at sumang-ayon, kung gayon, hihilingin ko na lang kay Catherine na mag-obserbo sa lahat ng oras. Wala na tayong gagawing iba. Siya nga pala, hindi ba mas mabuting bawiin din ang mga tao sa Tianjin City? Bawiin mo yan. Bawiin mo lahat. Solon affirmed, wala tayong magagawa para mairita sila ngayon. Ligtas si Catherine na mag-isa. Maaari naming subaybayan ang natitirang bahagi ng network sa Heaven. Alamin lang ang pinakabagong balita sa lalong madaling panahon. Pagkatapos sabihin ni Solon ang mga salitang ito, bumantong hininga siya at bumulong-bulong, grabe. Ang kaharian ng langit ay naging napakakapangyarihan ng hindi nalalaman. Nako, akala ko mali ito noon. Wala silang anumang makapangyarihan. Same for me, walang magawang sabi ni Horace, napakabilis talaga ng technological advancement nila, sir. Humiga si Hong Dali sa kondongan ni Li Nianwei at natulog, at sapat na ang tulog na ito. Natulog ako hanggang mga alas 4 ng hapon sobrang saya. Sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, kumatok si Ling Xiaoyi sa pinto, pumasok at bumulong, young master, may naghahanap sa iyo. Well, sinong naghahanap sa akin? Kilala ko ba siya? Kakaibang tanong ni Hong Dali, karaniwan, nandito ako ngayon. Walang naka-appointment. Sinabi ng kabilang partido na ito ang presidente ng Hangda Real Estate Company, ang kanyang pangalan ay Li Yuankai. Iniulat ni Ling Xiaoyue, sinabi niya na gusto niyang makipag-usap sa iyo tungkol sa lupain, at parang gusto niya itong bilhin. Ang lupa sa pangalan mo, young master. Oh, bumili ka ng lupa. Sinabi ni Hong Dali na, oh, at walang pagod na tumango, tapos pupuntahan ko siya at tingnan kung ano ang sasabihin niya. Ah, inaantok na talaga ako. Damn, may naghahanap sa akin pagkagising ko lang. Sundan si Ling Xiaoyi palabas at makarating sa isang maliit na conference room sa ika-4 na palapag. May nakaupong lalaki. Dapat siya ang presidente ng Hangda Real Estate. Oo nga, nang makita ng lalaki si Hong Dali na papasok sa pinto, dali-dali niya itong binati, narito na si young master, haha, hello, ako si Li Yuankai, ang presidente ng Hangda Real Estate Company, at ito ang aking business card. Itong Li Yuankai ay medyo matangkad. Pangit, malaki ang ulo, malaking mata, at kulubot sa buong mukha, nagawa niyang gumanap sa papel na alien na walang makeup, na ikinagulat ni Hong Dali. Ah, madaling kausap. Maupo ka muna. Naramdaman ni Hong Dali na medyo nakakatakot ang hitsura ni Li Yuankai, kaya tumanggi siyang tingnan ang kanyang mukha. Sa pagkakataong ito, mas gamaan ang pakiramdam niya, lumapit sa akin si Mr. Lee. Gusto daw niyang bumili ng lupa sa akin. Oo, gusto ng aming kumpanya na bilhin ang lupa mula sa young master para sa pagpapaunlad. I wonder kung may balak ba ang young master na magpakamatay. Tinitigan ni Li Yuankai ang kanyang malalaking mata at umaasa na nagtanong, young master, makatitiyak ka. Ang presyong inaalok ng kumpanya ay tiyak na masisiyahan ng young master.
Oh, okay. Sa pagtataka ni Ling Xiaoyi, pumayag si Hong Dali nang hindi nag-iisip, magkano ang plano mong bilhin sa anong presyo? Pag-usapan muna natin ito. May paraan. Bago dumating si Li Yuankai, si Wu Benguang, ang bagong may-ari sa likod niya, ay nangako na sakupin ang lupain sa anumang halaga, kahit na ito ay nagkakahalaga ng kaunti. Sa makatuwid, tiwala si Li Yuankai, kung ito ay isang tirahan, maaari akong magbayad ng 2,200 yuan bawat metro kwadrado. Kung ito ay isang malaking lupa, kailangan itong kalkulahin batay sa lokasyon at sukat. 2,200 yuan bawat metro kwadrado. Bumaling si Hong Dali para tanungin si Ling Xiaoyi, magkano ang binayaran namin para sa bahay sa West 4th Ring Road? Maganda ba ang 2,002? Young Master, ito ay mga 800, sabi ni Ling Xiaoyi. Pagkasabi nito, ipinaalala niya sa mahinang boses, Young Master, wala ka talagang planong magbenta, di ba? Ang presyo ng 2,000 metro kwadrado ay karaniwan sa kasalukuyan, maaari itong ituring bilang isang ordinaryong presyo, ngunit ang mga ari-arian na iyon ay may malaking puwang para sa pagpapahalaga sa hinaharap. Oo, ang presyo ay tumataas araw-araw. Hindi ito cost-effective na ibenta ngayon. Totoo yan, tumanggo si Hong Dali, pagkatapos ay tumingin kay Li Yuankai, narinig mo rin na ang mga ari-arian na iyon ay may malaking puwang para sa pagpapahalaga sa hinaharap. Bukod dito, hindi ako nagkukulang sa pera. Sa katunayan, ang presyo ay pangalawa. Ang pangunahing isyo ay ang Hong Dali ay talagang hindi kapos sa pera para sa isang tao na may 10-10 milyong pocket money sa kanyang account anumang oras, ito ay talagang hindi gaanong ibig sabihin kung ang ari-arian ay naibenta o hindi. Young Master, medyo nabalisa si Li Yuankai nang marinig niya na walang plano si Hong Dali na ibenta ito. May misyon siya ngayon, dahil wala kang planong i-develop ang mga ari-arian na iyon sa ngayon, sayang kung iiwan mo sila doon. Kung hindi, itataas ko ang presyo. Sa tingin mo magkano ang maaari kong ibenta? Magkano? Kinamot ni Hong Dali ang kanyang buhok, hindi ako masyadong sensitibo sa mga numero. Paano kung 3,000 at 5,000? Mas madaling kalkulahin. Matapos marinig ang mga salita ni Hong Dali, humagalpak ng tawa si Ling Xiaoyi. Naglakas loob talaga itong Young Master na magtaas ng presyo. Inalok siya ng 2,000, ngunit maaari lang niyang bilugan ito at pagkatapos ay halos doblehin ang presyo. Nang marinig niya ang presyong ito, halos himatayan si Li Yuankai. Napaka-organized mo ba? Kahit na sinabi ni Wu Benguang na bibilhin niya ang lupa ni Hong Dali sa lahat ng halaga, hindi iyon nangangahulugan na maaari niya itong gastusin ng walang ingat kung talagang bibilhin niya ang mga ari-arian na ito sa presyong ito, malamang na siya ay tatawaging alibughang anak sa hinaharap. Pataas. Young Master, galit na sabi ni Li Yuankai, hindi ka makakabawi ng ganito. Kung hindi, 3,000, magbabayad ako ng 3,000 at isang antas. Paano na? Makikita mo kung magkano ang kikitain mo sa pagpapalit ng mga kamay. 4 na beses ang pagkakaiba sa presyo, na napakataas na. 3,000, kaya, sumulyap si Hong Dali kay Li Yuankai, na tila may naiintindihan, at pagkatapos ay hinawakan ng kanyang baba, sabihin nating 4,000 bawat flat. Halos akala ni Li Yuankai na mali ang narinig niya, Young Master, 3,000 lang ang sinabi ko, hindi 4,000. Oh, tumingin si Hong Dali kay Li Yuankai na may inosenteng ekspresyon sa kanyang mukha, labis kung kinasusuklaman ang gulo 4,500 metro kwadrado, kung gusto mong bilhin ito, ay pack ito at alisin. May ibang gustong sabihin si Li Yuankai, ngunit natigilan siya ng mahabang panahon, deal. Si Ling Xiaoyi sa gilid ay halos mawala ng malay pagtitig sa iyong mga mata, okay lang ba iyon? Napakataas ba ng mga kasanayan sa negosasyon sa presyo ng Young Master? Masayang-masaya si Mr. Lee, haha. Napangiti si Hong Dali at biglang nagtanong, okay lang ba na ibenta ang bahay sa iyo? Ang tanong ay kung ano ang gagawin sa aking mga aso. Lahat iyon ay mabubuting aso, gusto ko sila. Nabenta na ang bahay niya at kailangan pa niya ng ilang aso. Nang marinig ni Li Yuankai ang paglambot ng tono ni Hong Dali, gusto niyang hampasin habang mainit ang plansya, kaya mabilis siyang gumawa ng kondisyon, Young Master, ang iyong aso ay maaaring patuloy na itago doon. Maghintay lamang hanggang sa ang lokasyon ng mga ari-arian na iyon ay ma-develop at makaalis. Bagamat sinabi niya na malaki ang halaga para bilhin ang mga ari-arian na ito at popahan ngayon, ngunit ang pagiging minipin ay makasisira sa kanyang malalaking plano. Huwag hayaang si Hong Dali, isang alibughang anak, ay hindi magplano na ibenta ang bahay dahil sa maliit na halagang ito, at maging lubhang nalulumbay. Oo, mabait ka. Oo nga, nang marinig niya na ang aso ay hindi kailangang ilipat, agad na ipinahayag ni Hong Dali ang kanyang kasiyahan sa mga salita ni Li Yuankai, Mr. Lee, ikaw ay isang mabait na tao. Ito ay mabuti at ito ay mabuti. Okay, gawin natin ito sa ganoong paraan. Bumalik ka. Sumama ka na lang kay Sister Xiaoyi at dumaan sa mga formalidad. Young Master, ikaw ba ay talagang nagpaplanong magbenta? Medyo natigilan din si Ling Xiaoyi. Ang mga presyo ng lupa sa West 4th Ring Road ay tumataas na parang rocket, ngunit ibinebenta lamang. Ang presyo ay hindi pa umabot sa tuktok nito. Malaking kawalan ng pagbebenta sa oras na ito.
Gusto ni Mr. Lee na bilhin ito, at ang presyo na inaalok ay okay, kaya ibenta natin ito. Sinabi ito ni Hong Dali na parang nagbebenta ng repolyo sa tabing kalsada. Anyway, hindi niya ako naantala sa pag-aalaga ng aso. Ling Xiaoyi, napabuga ako ng malamig na pawis. Ang young master na ito talaga ay mawawala ng malaking pera ngayon. Ngunit bagamat gusto niyang hikayatin siya, ang problema ay kung tutuusin, isa lang siyang alipin sa paligid ng Hong Dali. Ang ganitong bagay ay halatang lampas sa kanyang kontrol, kaya sa huli ay wala siyang magawang iling ang kanyang ulo. Kalimutan mo na ito, hayaan siyang gawin ang anumang sabihin ng young master. Anyway, hindi minsan o dalawang beses ginagawa ng young master ang mga hindi inaasahang bagay. Kung napakaraming kuto, hindi mahalaga. Nanlumo si Ling Xiaoyi dito, ngunit mabilis na naglabas ng dokumento si Li Yuankai at inilagay ito sa mesa. Nakangiti niyang sinabi, "Young master, pakisuyong tingnan mo ito. Ito ay isang dokumento na doble. Pirmahan mo lang ito. Iyon lang." Oh, hindi man lang tiningnan ni Hong Dali ang dokumento ng kontrata at ibinato ito kay Ling Xiaoyi, "Hayaan mo akong tingnan." Okay. Kinuha ni Ling Xiaoyi ang dokumento ng may pag-aalinlangan. Tumingin pataas at pababa, at pagkatapos ay nagsabi, "Walang problema sa kontrata, ngunit young master, ang presyong ito. Ang presyo na ito ay napakasoso." Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang mga labi, "Tingnan natin, 4,588 bawat flat, para sa akin, sa dulo ang gusto ko ay ang swertehin sa lahat ng bagay, para maging maswerte ako. Mr. Lee, kung payag ka, pipirmahan at tatatakan ko ito. Kung hindi, ang pinakakinatatakutan ko ay ang gulo." Siya ***, sino ang nagsabing madaling kalkulahin ang pag-round up? Handa si Li Yuankai na sampin, ngunit ngayong nalalapit na ang tagumpay, kung hindi mapag-usapan ang bagay na ito, hindi na magkakaroon ng karagdagang talakayan. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabi, "Kung gayon ay naayos na." Mabilis na isinulat ni Li Yuankai ang presyo. "Young master, nakikita mo ba kung magagawa ito?" "Oo, napakasaya ni Mr. Lee." Kinuha ni Hong Dali ang selyo mula sa kanyang bag, umakyat at nag-print nito gamit ang isang snap, nawala ang kanyang pamilya para sa pagtaas ng Kingdom of Heaven, Hong Dali print. Kapag naisara na ang kabanatang ito, maituturing itong epektibo, at natural na magkakaroon ng dedikadong tauhan na hahawak sa mga susunod na pamamaraan at mga katulad nito. Matapos bawiin ang kontrata at basahin ito ng paulit-ulit, halos humagalpak ng tawa si Li Yuankai. Sinayang niya ang kanyang kapalaran para sa pagbangon ng kaharian ng langit. Nakakahiya naman kung makaisip ang alibughang ito ng kakatawa, hahaha. Tawa ako ng tawa sa puso ko, pero hindi talaga ako mapangiti sa labi. Sa oras na ito, nakita ni Li Yuankai na napakadaling makuha ang mga ari-arian na pag-aari ni Hong Dali at dating nag-aalaga ng mga aso. Natural, gusto niyang hampasin habang mainit ang plansya. Kahit na ang presyo ay medyo mataas, mayroong maraming puwang para sa pagpapahalaga sa hinaharap. Nagmamadali niyang sinamahan siya at maingat na nagtanong, "Young Master Lord, plano mo bang ibenta ang ilan sa ibang lupain? Nais ng aming kumpanya na bumuo ng mga ari-arian na iyon. Oh, interesado ka rin ba sa ibang lupain?" Biglang nagningning ang mga mata ni Hong Dali. Lumingon siya at tumingin kay Ling Xiaoyi, "Xiaoyi, magkano ang kabuuan ng iba nating piraso ng lupa?" "Diyos, guro, pinaplano mo bang ibenta ang lahat ng piraso ng lupang iyon?" Sa pagkakataong ito natutunan ni Ling Xiaoyi na maging matalino, bueno, batay sa kasalukuyang presyo, ang lupa ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 6.5 bilyon. Bilang karagdagan, ang master ay humiling na sa mga tao na paunlarin ito, at ang sitwasyon sa pagbebenta ay napakahusay din, kaya tinatansya na ang presyo ay dapat na higit sa 7 bilyon ngayon. 7 bilyon. Ang dami niyan. Nagulat si Hong Dali, ito ay mabuti, ito ay mabuti. Tumingin siya kay Li Yuankai at sinabing, "Hoy, Mr. Lee, ano ang balak mong gawin? Magkano ang gusto mong bilhin? Bibili ka ba ng mga ito sa pamamagitan ng piraso o sa pamamagitan ng pakete? Sa tingin mo ba ito ay nagbebenta ng patatas sa pakete, hindi sa mga sako?" Naramdaman lang ni Li Yuankai na hindi pa niya napag-usapan ang negosyong ganito sa kanyang buhay. Noong nakaraan, normal lang para sa 5 aklat na pag-usapan ito sa loob ng kalahating taon at 1 taon bago sila pumasok, ngunit tumagal ng 10 buwan at kalahating buwan upang magsulat ng tinta para sa milyon-milyon at 10-10 milyon. Ito ay naging isang magandang bagay sa pagkakataong ito. Ang mga tao ay direktang nagtanong ng, bumili ayon sa piraso o pakete. Napakabilis ng pagbabago ng mundo. Well, naramdaman ni Li Yuankai na medyo mataas ang presyon ng dugo niya ngayon, "Young Master, ang ibig mong sabihin, pwede bang lahat sila ***? Kung gusto mong i-package, magkano ang magagastos? Huwag kang magsinungaling sa akin, hindi maganda ang puso ko." Syempre kaya ko, walang pusong ngumiti si Hong Dali. Sa mga mata ni Li Yuankai, ngumiti siya na parang tanga, syempre kaya mo itong iimpake. Ang problema ay kung iimpake mo ito, ang iyong sapat ba ang pera? 7 bilyon, kailangang cash, kung hindi, hindi ko gagawin. Nang marinig ni Li Yuankai ang mga salita ni Hong Dali, hindi na napigilan ni Li Yuankai, "Young Master,
kaya malaking bagay ito, kailangan kong pag-usapan ito, mangyaring maghintay ng ilang sandali, lalabas ako at tatawag sa telepono, at pag-uusapan natin ang pagbili ng mga lupaing ito pagbalik ko. Well, sige, kumaway si Hong dali. Ikanaway ang kanyang kamay, bilasan mo hanggat maaari, ang aking oras ay mahalaga. Okay, sigurado. Sabi ni Li Yuankay at tumakbo palabas. Nagulat din si Ling Xiaoyi sa gilid, Young Master, plano mo ba talagang ibenta ang mga lupaing ito? Iyan ay 10-10 bilyong potensyal na stock. Hindi ba isang malaking kawalan ang magbenta ng ganito? Nawalan ka ba ng pera? Hindi ako masyadong sensitive sa mga numero. Nga pala, magkano ang nagastos ng tatay ko noong binili niya ang lupa? Tumingin si Hong dali kay Ling Xiaoyi, talagang hindi ko alam ang tungkol dito, ngunit hindi ito nagastos sobra ba ito? Hindi gaanong magastos noong binili ko ito, takot na sabi ni Ling Xiaoyi, nagkahalaga ito ng humigit kumulang 1.2 bilyon. Ngunit kung ang mga lupaing ito ay maayos na maunlad, maaari silang lumago ng hindi bababa sa 10 beses sa loob ng ilang taon. Iyan ay humigit kumulang 12 bilyon, at ngayon ito ay ibinebenta lamang ng 7 bilyon. Kung malaman ito ng master, maaari na akong tumalon sa ilog. Napaluha si Ling Xiaoyi. Ay, di ba 7 o 8 beses din itong nadagdagan ngayon? Napakarami nito, tumawa si Hong dali at tumango, bilang tao, kailangan mong makontento. Hehe, hindi naman malaking problema. Hindi naman ito malaking problema. Okay. Natatakot na sabi ni Ling Xiaoyi, pakiusap ito sa master, kung hindi. Alam mo, kung ibebenta ko lang ito ng ganito at hindi papasa sa master, madali akong mahihirapan. Well, totoo yun, nag-isip sandali si Hong dali, pagkatapos ay makikipag-ugnayan kami sa iyo mamaya kapag naubos na ang lahat. Huwag magmadali. Ano ang punto ng pag-uusap kapag ang mga pipino at gulay ay malamig? Sa pagkakataong ito, mukhang desidido na ang young master na mawala ang kanyang pamilya. Sa labas, ang kamay ni Li Yuankay na nakahawak sa telepono ay nanginginig sa punanibik, Young Master, sinabi ng alibughang Hong dali na iyon. Sabi niya. Nagtanong si Wu Benguang sa kabilang panig ng telepono sa malalim na boses, ano ang sinabi niya? Hindi mo ba gustong ibenta ang lupa? Kung ayaw mong ibenta, taasan mo na lang ang presyo. Kaya ko naman sa maliit na halaga, kaya huwag kang mag-alala. Hindi. Nadama ni Li Yuankay na maraming impormasyon ngayon, si Hong dali, ang alibughang anak, ay nagsabi na ito ay nasa kanyang pangalan. Pwedeng i-package ang lupa, pero medyo mataas ang asking price, 7 billion. Sabihin mo na. Tuwang-tuwang sumigaw si Wu Benguang, bilhin mo lahat. Kapag nabili na ang mga lupaing ito, magiging magaling na commander siya. Bakit mo pa ako lalabanan sa hinaharap? Hahaha, itong alibughang anak, bigla kong napagtanto na medyo malugi ang pakikipaglaban sa kanya. Young Master, bilhin ito ng 7 bilyon. Muling kinumpirma ni Li Yuankay, kung talagang handa ka ng bilhin ito. Kakausapin ko siya ngayon din. Bilhin mo, kailangan mong bilhin. Mabangis na sinabi ni Wu Benguang, hindi ka mawawala ng pera kung bibilhin mo ang lahat ng proyektong gustong paunlarin ng bansa sa West 4th Ring Road. Bumaba ka. Okay. Pupunta na ako. Nagtiwala si Li Yuankay, Young Master. Mangyaring hintayin ang aking mabuting balita. Bumalik si Li Yuankay sa maliit na conference room. Minsan, inaalalayan siya ng Young Master na si Wu Benguang mula sa likuran. Malaki ang tiwala niya kaya napaangat ang ulo niya at sinabing, Young Master, tinanong ko ang Departamento ng Pananalapi ng kumpanya, at sinabi ng Departamento ng Pananalapi na ang kasalukuyang pondo ay sapat upang magaransya ang transaksyon. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang kontrata. Mukhang pinaghandaan ang pagdating niya. Malalim niyang naunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng mabilis na hukbo. Naunawaan niya na ang usaping ito ay dapat ayusin bago pa malaman ng ama ni Hong dali na si Hong Wigyu ang tungkol dito, kaya't ang sitwasyong maaaring mangyari ay handa na ang lahat. Eto na, tinawag lang ng lalaking ito ang Young Master pagkatapos ni Wu Benguang at saka tumalikod para tawagin si Hong dali na Young Master. Ito ay simpleng modelo ng isang lingkod at 2 Panginoon. Well, hindi masama, ito ay medyo mahusay. Pagkatapos ang sinabi ni Hong dali ay agad na nagpalungkot kay Li Yuankay, ang problema ay ang oras na tumawag ka kanina ay medyo mahaba. 7.5 bilyon. Ate mo, ang isang tawag sa telepono ay nagkakahalaga ng 500 milyon. Biglang nanginag ang mga kamay ni Li Yuankay, Young Master, hindi ito biro. Hindi mo ito magagawa. Oh, kung gayon hindi ko ito ibebenta. Medyo nanlumo si Hong dali, medyo mahirap gawin ang mga pamamaraan. Hindi. Huwag mo akong abalahin. Matapos marinig ang mga salita ni Hong dali, agad na nabalisa si Li Yuankay, Young Master, mangyaring maghintay ng ilang sandali, tatawag ako muli. Si Li Yuankay ay tumakbo palabas at kinuha ang kanyang cellphone, nanginginig. Sinabi niya, Young Master, itinaas ni Hong dali ang presyo ng lupa sa 7.5 bilyon. Kung hindi ako pumayag, hindi niya ito ibebenta. Ano ang dapat kong gawin? Baga, direktang nagmura si Wu Benguang.
Basura, kaya mo bang gumawa ng magagandang bagay? Bilhin mo. Bilhin ito sa anumang halaga ng pera. Bumalik si Li Yuankai, young master, binili ko ito sa halagang 7.5 bilyon. Dahil dito, sumangot si Hong Dali, pinaayaw kong pag-usapan ang tungkol sa negosyo. Oras na para lumabas at tumawag sa telepono 8 bilyon. Oh, isa pang 500 milyon ang ginawa sa isang tawag sa telepono. Bilhin mo. Kinagat ni Li Yuankai ang kanyang mga ngipin at sinabing, iyan ang presyo. Anyway, bibili ako ng 5 libro sa halagang gusto ko. Gusto ko lang magsaya. Siya nga pala, hindi ko maibibigay sa iyo ang kapirasong lupa malapit sa Fengyuan Lake. Gawin natin ito. Bilang isang mabait na tao, iimpake ko ang natitira, sabi ni Hong Dali at nagsimulang magsulat ng mga baluktot na numero sa papel. Kabuuan ng 788,888,888. Xiao Yi, mangyaring tulungan akong kalkulahin ang numerong ito, tama ba? Huwag magbilang ng mas kaunti. Matapos magsulat si Hong Dali, sinuri ito ni Ling Xiaoyi ng mahabang panahon, at pagkatapos ay sinabi ng may katiyakan, Mr. Panginoon, mayroong isang, 8 na nawawala. Tingnan ko ulit, 12,345,678. May kulang talaga. Napabuntong hininga si Hong Dali, sa 7 nasa harapan, 788,000 lang. 888,888, at isa pa. Napakataim-time niyang sinabi at idinagdag ang isa pang, 8, sa dulo, na nagpang-inig kay Li Yuankai sa takot okay ba talaga itong isang alibughang anak. Bubugbugin kaya siya ng kanyang ama sa pag-uwi sa gabi. Anyway, hindi ko alam kung si Li Yuankai ay bugbugin hanggang mamatay ni Hong Weigyu. Kapag same time na pinindot ni Hong Dali ang kanyang eksklusibong selyo sa papel, Prodigal for the Rise of the Kingdom of Heaven, Hong Dali Seal, ito ay ituturing na black and white na mga salita sa papel, kahit na gusto niyang walang silbi ang pagsisisi. Ito ay isang kasiyahang makipagtulungan. Inilagay ni Li Yuankai ang kontrata na nilagdaan at tinatakan ni Hong Dali sa kanyang bag sa supersonic na bilis. Pagkatapos nito, nagmamadali siyang tumayo ng hindi man lang nangangahas na umupo at sinabing, kung gayon, babalik ako at ihahanda ang pondo. Young Master, abala ka. Ang alibughang anak na ito ay talagang pumirma at tinatakan ito. Hahaha. Kahit na ang bagay na ito ay tapos na. Oops, sinasabi ng mga tao na ang Hong Dali ay sobrang gastador. Akala ko noon joke lang, ngayon parang siya na talaga. Hahaha. May mga nagsasabi na maswerte siya. Walang silbi ang swerte. May nakalagay na black and white na salita at may tatak. Maitatanggi pa ba niya ang kanyang swerte? Pagkaalis ni Li Yuan, huminga ng malalim si Ling Xiaoyi. She really didn't know what expression to face this matter, but now that it was signed and stamped, ano pa nga ba ang masasabi niya, but okay I finally kumita ng malaki ng hindi nalulugi. Kumita ako ng 6.5 bilyon sa loob lamang ng ilang araw. Sa tingin ko hindi ako papagalitan ng husto. Shenj. Gusali, Tianjin City. Mr. Hong, ang sekretarya na si Xiao Liu ay nakatayo sa harap ng mesa ni Hong Weigyu at iniulat ang pinakahuling pag-unlad kay Hong Weigyu. Mr. Hong, nag-compile kami ng mga istatistika tungkol sa ginawa ni Young Master Dali kamakailan. Kung titingnan mula sa mga dokumento, ang lahat ay napakahusay. Well, ang munting bastard na ito ay may kakayahang mag-tinker. Masayang kinuha ni Hong Weigyu ang jade pipe na ibinigay sa kanya ni Hong Dali, nagsindi ng sigarilyo, at huminga, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari sa mga bagay na ginawa niya. So, parang hindi ko masyadong pinapansin itong mga nakaraang araw. Okay. Binuksan ni Xiao Liu ang mga dokumento at isa-isang iniulat, ang lahat sa Tubros ay stable, at ang araw-araw na turnover ay unti-unting tumataas. Ang improvement ay hindi kasing laki ng sa simula, ngunit sa pangkalahatan, ito ay lubos na kasiya siya. Si Young Master Dali ay talagang may kakaibang pananaw noong pinili niya ang lugar na ito. Haha, dagdagan ko ang paningin ni Dali, sundan mo ako, haha, sundan mo ako. Tumawa si Hong Weigyu, ngunit lalong namula ang kanyang mukha. Sa huli, umubo siya ng 2 beses, paano ang iba? Pag-usapan natin ito ng magkasama. Ang mga asong inaalagaan natin ngayon ay nabibili rin, nakita ni Xiao Liu. Nang tingnan ang data sa file, ngumiti siya at sinabi, Mr. Hong, nalaman ko na si Young Master Dali ay talagang may kakayahan na gumawa ng mga bagay. Ngayon sa West 4th Ring Road, uso ang pag-aalaga ng aso. Ngayon halos lahat ng sambahayan ay may aso. Kapag lumabas ka sa kalye, kung hindi mo pinamunuan ang isa o 2 aso ay masyadong nahihiya upang kumustahin ang mga tao sa mga tao. Ngayon, maraming mga pusa at aso ang sumakop sa kotse. Ang buong West 4th Ring Road ay mapayapa, at madalas mong makikita ang mga bata na umaakay sa mga aso sa paligid ng mga kalye. Huang, ang mga asong iyon ay napaka-protective din sa mga bata. Sa puntong ito, sinabi ni Kalihim Xiao Liu sa isang napakabanayad na tono, Mr. Hong, ang pagmamahal ni Master Dali para sa mga hayop ay talagang hindi tulad ng karamihan sa mga tao sa West 4th Ring Road ngayon. Napakaganda nito. Maraming tao ang makakahanap ng mga paksa ng pag-uusap sa pamamagitan ng mga aso kahit na hindi nila kilala ang isa't isa.
Madalas na nakikita na ang mga tao ay nagsisimulang makipag-usap tungkol sa mga aso kapag sila ay nagkikita, hindi alintana kung kilala nila ang isa't isa o hindi. Haha, ang manti kong alibughang anak ay napakamaalalahanin. Siyempre ang galing, humalaklak si Hong Wigyo, kung hindi ganoon kabait ang munting bastard na ito, malamang hindi siya magiging maswerte, di ba? Oo, haha, patuloy ni Xiao Liu, sa unang 2 araw. May mga balita rin na may isang matandang lalaki na namatayan sa kalye. Walang tao noon, ngunit nadiskubre siya ng 2 aso na naglalakad. Tumakbo ang 2 aso pauwi at kinagat ang mga binti ng pantalon ng kanilang may-ari, at kinaladkad nila ang lalaki sa isang lugar at binugbog siya. Kung hindi, ang matanda ay mahihirapan. Well, ang ganitong uri ng bagay ay dapat hikayatin. Tumango si Hong Wigyo at sinabing, "Let me tell you, ang little loser natin ay ayaw ng kahit anong simple, haha." Paano ang iba? Napakaganda ng sitwasyon sa site ng nobela, tiningnan ng kalihim na si Xiao Liu ang mga numero sa file, ang pang-araw-araw na trapiko ng IP ay malapit sa 3 milyong marka, na mas mataas kaysa sa iba pang mga site ng libro. Mga beses o kahit na 12-dosenang beses. Talagang mahirap para sa akin na isipin na ilang buwan na lang mula nang pumalit si Master Dali. Totoo yan, huminga ng malalim si Hong Wigyo. Dahan-daang sinabi, kapag lumabas ang aming kliyenteng nagbabasa ng mobile phone, kami ni Chenj, ang Turkey software ng pamilyang Liu, at ang Baobao Mall ng pamilya mo, kaming tatlo ay magtutulungan upang i-promote ang software na ito, at ang epekto ay magiging mas mahusay sa oras na iyon. Haha, ang bawat ideya ng batang ito ay mahalaga. Mr. Hong, mukhang dismayado si Secretary Xiao Liu, kapag sinabi mo ito, lalo kong nararamdaman na medyo mababa ako kumpara kay Master Dali. Haha, bakit mo na naman naisip yan? Ano ang problema? Tumawa ng malakas si Hong Wigyo at sinabing, huwag kang masyadong mag-isip. Huwag mong sabihing ikaw yun. Ni ang Great Elder o ako, kasama ang 2 matandang fox na iyon na sina Liu Yawei at Mutai, ay hindi nakakakita sa kanya. Alam ng Diyos kung kailan siya makakaisip ng isa pang magandang ideya. Hindi ko inaasahan na ang nobelang site na ito ay tataas ng napakabilis, at mayroon pa itong napakaraming potensyal na itap. Oo, Mr. Hong. Matapos pakinggan ang mga salita ni Hong Wigyo, sa wakas ay bumuti ang pakiramdam ng kalihim na si Xiao Liu. Sa kasalukuyan, nakipag-ugnayan na sa amin ang mga publisher, mga adaptasyon sa comics, mga adaptasyon ng drama sa pelikula at telebisyon, at iba pa. Naniniwala ako na magkakaroon ng iba't ibang kumpanya sa lalong madaling panahon. Kita mula sa copyright. Well, hindi naman masama. Hindi ko inaasahan na ang isang novel website ay talagang kumikita. Ngumiti si Hong Wigyo, paano ang iba pang bagay? Kasalukuyang kinukunan ang, hindi inaasahan, ngunit hindi ito karaniwang binabanggit ni Master Dali. Iyon lang. Tiningnan ni Xiao Liu ang dokumento, I Am a Singer, is almost in its final stage. Napakaganda ng kasikatan nito sa panahong ito. Ang kabuuang kita ng 2 proyektong ito ay umabot na sa mahigit 40 milyon. Siyempre, ito lang ang hitsura. Kung isasama ang epekto ng advertising at iba pang mga kadahilanan, ito ay mas mataas pa. Itong munting alibughang anak natin ay talagang magaling sa entertainment. Walang magawang umiling si Hong Wigyo, hindi ko akalain na magagawa ko ang mga bagay na ito. Napakasikat nito. Nga pala, ano ang status ng larong ginagawa niya kasama si Liu Mengzin? Ano ang tawag dito? Ang Dreamblade Tower Alliance ay kasalukuyang nasa yugto ng disenyo ng bayani, tumawa si Xiao Liu. Sabi niya, talagang kakaiba si MS Jin Zishan sa character setting. Nakapagdisenyo siya ng higit sa 30 bayani sa ngayon. Bawat bayani ay may kakaibang personalidad at napakakapansin-pansin. Sa puntong ito, bamantong hininga ang kalihim na si Xiao Liu. Tone, nang nailigtas ni Master Dali si Miss Jin Zishan, hindi ko inaasahan na magkakaroon ito ng ganoong kalaking epekto. Noon, si Miss Jin Zishan ay wala pang ang lakas ng loob na mabuhay, pero ngayon kaya na niyang tumayong mag-isa. Kahanga-hanga lang ang partnership nila ni Miss Lin Zishuan. It's a match made in heaven. Miss Lin Zishuan can always use the character skills designed by Miss Jin Zishan at pagkatapos ay iminumungkahi ni Miss Jin ang puntong ito ng mga tao. Ang pagkikita ay talagang mga talento. Magaling si Jin Zishan sa pagdidisenyo ng mga karakter. At si Lin Zishuan ay isang henyo sa paglalaro. Ang kombinasyon nilang dalawa ay talagang walang talo, lalo na ang mga profesional na manlalaro sa ilalim ni Lin Zishuan. Kapag sinasama sila ni Lin Zishuan para maglaro ng mga pagsusulit sa laro, bakit hindi nagmamadaling sumisigaw ang mga otikas na iyon? Ang ekspresyon ni Hong Wigyo ay labis na natulala, at umiling siya at sinabing, lahat ng tao sa paligid ng Dali ay lubos na kapakipakinabang. Oh, ito ay talagang nakakapagpabukas ng mata. Mr. Hong, ayon sa balita mula sa kumpanya ng laro sa 3 palapag ng Chenwei Building, ang balita ay babalik. Dahan-daang sinabi ni Xiao Liu, ang tugon sa Dreamblade Tower Alliance ay napakahusay sa kasalukuyan. Ang mga profesional na manlalaro na iyon ay hindi nakakaramdam ng pagod mula umaga hanggang gabi araw-araw, at mayroon pa rin silang labis na kasiyahan. Ganito sila, at iba pang mga manlalaro.
Hindi pa banggitin ang larong ito ay mga ordinaryong manlalaro, kaya kung kailan ito ipapalabas na mga ordinaryong manlalaro, kaya't kailan ito ipapalabas na larong ito. Paanong hindi ito magiging sikat? Dream Three Kingdoms, Dota, at League of Legends. Ang tatlong larong ito ay talagang mga pamatay na laro na nangingibabaw sa mga pangunahing bar sa mundo. Pagpasok mo sa pinto ng bar, makikita mo na 10% ng mga tao ang naglalaro ng mga larong ito. Bueno, lahat ng mga ideya ng bata ni Dali ay mahalaga, sabi ni Hong Wigyu na labis na nasisiyahan sa kanyang anak. Kung kukuha ka ng alinman sa mga ito ay maraming pera, haha, hindi masama, hindi masama. Napaka-eye-opening ng sinabi niya. I mean, halos umabot sa ugat ng leeg ko ang ngiti. Talagang kahanga-hanga si Young Master Dali. Hinangaan din siya ni Secretary Xiao Liu, kasama ni Miss Muyaksi si Hong Dali nitong mga nakaraang araw, at mukhang marami siyang karanasan. Mr. Hong, sa tingin mo ba ay ganoon din ang karanasan ko? Dapat ba akong pumunta kay Master Dali para matuto kung paano gumastos ng pera? Ang mga mata ni Secretary Xiao Liu ay puno ng pag-asa, sa tingin ko ang pagkawala ng pera ay talagang isang teknikal na trabaho. Huwag mo nang isipin iyon, kailangan mong iwan ako ng walang magaling na katulong. Wala. Nang marinig na ang kanyang sekretarya ay matututo mula sa alibughang pamilya, mabilis siyang pinigilan ni Hong Wigyu. Marami ng tao sa paligid ng Dali, kaya hindi ito magiging kapaki-pakinabang kung pupunta ka. Okay, Mr. Hong. Si Xiao Liu ay medyo nadismaya, kung gayon ay hindi ako pupunta. Pagkasabi niya noon ay tumunog ang cellphone niya. Kinuha niya ito at medyo nagulat, si Miss Xiaoyi talaga, Mr. Hong. Tanungin kita kung ano ang nangyayari. Pinindot niya ang button at nagtanong, Miss Xiaoyi, may bagong ideya ba si Mr. Dali? Oo, may bagong ideya. Halos umiiyak ang boses ni Ling Xiaoyi sa kabilang linya, ibinenta na niyang master ang lahat ng lupain sa pangalan niya. Hindi ko alam kung bakit pero pinirmahan at selyado na. Ano? Pagkatapos marinig ito, agad na nagulat si Xiao Liu, ibinenta ni Master Dali ang lahat ng lupain. Nabento lahat. Ang boses ni Ling Xiaoyi ay naagrabyado, hindi ako nang ahas na pigilan ang iyang master. Mr. Hong, may nangyaring masama. Tinakpan ni Xiao Liu ang telepono at sinabing, ibinenta na ni Master Dali ang lahat ng lupa sa ilalim ng kanyang pangalan. Damn it! Anong nangyayari sa munting bastard na ito? Hindi nagbago ang ekspresyon niya nang gumuho ang bundok sa kanyang harapan. Nagulat din si Hong Wigyu, bilis, simulan ang video, tatanungin ko kung ano ang nangyayari. Sabi niya at mabilis na binuksan ang laptop sa gilid, at ipinagpatuloy si Xiao Liu, makipag-ugnayan sa dakilang elder, Dali. Okay. Hindi nagtagal, binuksan ang computer, at lumabas sa screen ang walang pusong mukha ni Hong Dali. Nagtanong si Hong Wigyu sa malalim na boses, Dali, ibinenta mo ang lahat ng lupang itinalaga ko sa iyong pangalan. Lahat sila. Oo, walang pusong ngumiti si Hong Dali, naging abala ako sa mga lupaing iyon, at nagkataong may dumating upang bilhin ang mga ito, kaya ipinagbili ko silang lahat. Idinagdag niya, siya nga pala, Feng Yuan Lake, ay not sold. Ang Yangtze River Golden Cruise Ship at ang Big Turtle ay nandoon lahat. Kung ibinebenta sila, walang lugar na ilagay ang mga ito. Tumingin siya sa paligid na may masamang tingin, at saka sinabing, Tai, hindi mo naman ako papagalitan ha. Hindi naman. Sa pagtataka ng lahat, hindi sumigaw o nagtanong si Hong Wigyu para sa mga tiyak na dahilan. Hinawakan niya lang ang baba niya. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahan siyang nagtanong, ibenta ito, tama ba? Dali, magkano ang halaga? 7,88,888,888. Nakangiting sabi ni Hong Dali, ay. Hindi. Ito ay isang maswerteng numero. Haha. Hindi gaanong nagsalita si Hong Wigyu, ngunit umaaliw na sinabi, dahil naibenta mo na ang lupa, makikipag-ugnayan ako sa departamento ng real estate at hihilingin sa kanila na pigilan ang buong engineering team. Hahawakan ko ang mga pamamaraan para sa iyo. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa iba pa. Well, alam kong ikaw ang pinakamahusay, tatay. Matapang na tumanggaw si Hong Dali, kung gayon, maglalaro muna ako. Pinatay lang ni Hong Dali ang video. Si Xiao Liu doon ay nag-aalalang sinabi, Mr. Hong, ipinagbili ni Master Dali ang lahat ng lupa sa ilalim ng kanyang pangalan, may kinyo lang ba siya? Marami pa ring puwang para sa pagpapahalaga sa mga lupaing iyon. 7,88,888, tiyak na may lihim ang bilang na ito. Ang iniisip ni Hong Wigyu ay hindi ang sinabi ni Xiao Liu, kundi ang iba pang aspeto, bakit partikular na sinabi ni Dali ang ganoong numero. Noon pa man ay gusto niyang mag-round up, alinman sa 7.5 bilyon o 8 bilyon, ngunit ngayon ay nakagawa siya ng ganoong numero sa unang pagkakataon. Hindi naman dapat 4 lakh lang diba? Totoo yan, kumunat ang noo ni Xiao Liu at sinabing, ngunit ano ang kinakatawan ng numerong ito? Habang nagsasalita siya, lumitaw sa video ang mukha ng dakilang nakatatandang Hong Tu. Habang umiinom ng tsaa, nagtanong siya, Wigyu, anong problema? Bakit sabik na sabik kang makipag-ugnayan sa akin? Ibinenta ni Dali ang lahat ng lupa. Nagkibit balikat si Hong Wigyu. Nagkibit balikat siya, lahat ng lupain sa ilalim ng kanyang pangalan.
Paft! Halos mabulunan si Hong Tu sa isang subo ng tsaa. Nanlaki ang kanyang mga mata at nagulat na sinabi, ano ang sinasabi mo? Nasa dali ang lahat ng lupain sa ilalim ng kanyang pangalan. Nabenta. Oo. Si Hong Weigyu ay mukhang hindi masyadong nagulat, maliban sa Fengyuan Lake, ang dahilan ay kung ibebenta ito doon, walang lugar na ilagay ang Big Turtle at Yangtze River Golden Cruise Ship. Ang alibughang anak na ito. Hinampas ni Hong Tu ang kanyang dibdib, ibinenta niya talaga ang lahat ng lupain na may napakagandang pag-asa sa pag-unlad. Magkano ang ibinenta niya? Hindi kaya na ibenta niya ito ng may kapital. Hindi totoo yan. Dahan-daang sinabi ni Hong Weigyu, nabenta sa halagang 7.8888888888. Kung titingnan mula sa kanyang kahulugan, tila ang numerong ito ay napakabuti. The number is very auspicious. Naramdaman ni Hong Tu na kung makikinig pa siya, aatakihin siya sa puso, hindi mo siya pinigilan. Kung ang mga lupaing iyon ay maayos na binuo, maaari silang kumita ng hindi bababa sa 12 bilyon. Ang higit sa 4 na bilyong natamo sa paglipas ng panahon ay nasasayang. Siyempre hindi ko siya mapipigilan. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Hong Weigyu, noong si Dali ay nasa mabuting kalusugan, nagsimula siya sa mga ari-arian na ito. Mukhang marami na siyang karanasan sa paggawa ng pera. Hindi naman ito mahalaga sa akin. Wala akong pakialam. Pero may nararamdaman ka ba tungkol sa numerong 7,888,888,888? Nararamdaman mo ba? Sabi ni Hong Tu na galit, ito ay isang mapalad na numero. Ano ang mararamdaman mo? 4 na bilyon. 4 na bilyon. Nawala lang. Sumangga sa isang iglap. Sa katunayan, walang gaanong pakiramdam si Hong Weigyu tungkol sa 4 na bilyong ito. Noong binili ko ito, 1.2 bilyon lang, tapos ngayon, halos 8 bilyon na. Gaano katagal ito? Dad, huwag ka masyadong mag-isip. Mabagal na sinabi ni Hong Weigyu, isipin mo, 1.2 bilyon lang ang ginastos ko para bilhin ang mga lupaing ito, at ngayon ay halos 8 bilyon na ang naibenta sa loob lamang ng maikling panahon. Kumita ako ng 6.5 bilyon sa isang pagkakataon, hindi pa ba sapat iyon? Magkano iyon? Okay, ikaw brat alam kung paano turuan ako ng leksyon, sabi ni Hong Tu na sobrang dismayado, tapos sasabihin mo, ano ang espesyal na kahulugan ng numerong 7,888,888,888. Iniisip ko rin ito, hinawakan ni Hong Weigyu ang kanyang baba, ayon sa sinabi ni Dali dati. Gaya ng nakagawian, dapat itong bilugan, kaya sobrang curious ako. Hindi siya humingi ng 8 bilyon, ni hindi siya humingi ng 7.5 bilyon, ngunit humingi siya ng ganoong numero. Ano ang ibig sabihin nito? Makinig ka sa sinabi mo. Medyo kakaiba. Dahil ang bagay ay naging isang foregone conclusion, hindi siya pinigilan ni Hong Weigyu, kaya hindi na makapagsalita si Hong Tu nang anuman ngayong si Hong Weigyu ay nagsasalita tungkol sa kahulugan ng numerong ito, sinimulan din ni Hong Tu na hawakan ang balba sa kanyang baba at idagdag ito, ano ang ibig sabihin nito? Talagang hindi ito katulad ng karaniwang estilo ni Dali. Bakit ganito? Bakit ganito? Nagkatinginan sina Hong Weigyu at Hong Tu na may malalaking mata. Kung bakit ipinagbili ni Hong Dali ang lupa at kung bakit niya sinabi ang numerong 7.8888888888, wala talaga akong ideya. Gayunpaman, bagaman kadalasang gumagastos ng pera si Hong Dali, bihira siyang mawalan ng pera. Kahit na ang kakaibang pagmamay-ari ng aso ay may malaking papel. Ngayon sinasabi nila na nagbebenta sila ng lupa, kaya nabili na nila ang lahat ng lupa. Maliban sa lugar ng Fengyuan Lake, lahat ng iba pa ay naibenta na. Bakit ganito? Hindi na ibenta ang Fengyuan Lake dahil walang lugar na paglalagyan ng Big Turtle at Yangtze River Gold. Maaaring tama o mali ang kadahilanang ito, ngunit ang matitiyak ni Hong Weigyu sa kasalukuyan ay hindi maaaring maging idol si Hong Dali sa pagkakataong ito at gusto lang niyang mawala ang kanyang kapalaran. Bueno, ang mga bagay ay kailangang matapos. Nagtanong si Hong Tu, Weigyu, ano ang sinabi sa iyo ni Dali ngayon? Naaalala mo pa ba? Sa pangkalahatan, ang mga taong maaaring gumanap sa antas ng Hong Weigyu ay may magagandang alaala. Kaya tiyak na sumagot si Hong Weigyu, sinabi ni Dali, abala ako sa mga lupaing iyon, at may darating para bilhin ang mga iyon, kaya ibebenta ko silang lahat. Pagkatapos ay sinabi niya, siya nga pala, hindi ko binenta ang Fengyuan Lake, at ang Yangtze River Golden Cruise Ship at ang malaking pagong ay nandoon, walang lugar upang ilagay ang mga ito pagkatapos na may benta. Ito ang pangalawang pangungusap, 7,888,888,888. Ito ang pangatlong pangungusap. Ang numerong ito ay maswerte para sa iyo, ito ang ika-4 na pangungusap, at pagkatapos ay lumabas siya upang maglaro. Well, pag-aralan natin ito ng hakbang-hakbang. Mabagal na sinabi ni Hong Tu, pag-usapan muna natin ang unang pangungusap, naging abala ako sa mga lugar na iyon, at nagkataong may isang tao. Halika bilhin ito at ibenta ang lahat. Ang pangungusap na ito ay tila napakasimple, at ito ang dahilan kung bakit niya ibinenta ang lupa, ngunit ang kahulugan ng mga salita ng taong ito ay tiyak na hindi ganoon kasimple, Weigyu, siya ang may problema sa mga lupaing iyon. Tai, noong sinabi mo iyan,
Napansin ko, nagningning ang mga mata ni Hong Wigyo, ano ang mayroon siya? Nakakagulo ba? Hindi kasama ang kanyang enerhiya. Teka, may kasamang enerhiya. Nagningning ang mga mata ni Hong Wigyo habang nagsasalita, at bigla niyang sinabi, Tatay, sa tingin mo ba ganito ang kaso? Sa puntong ito, sinabi ni Hong Wigyo sa wakas ay natauhan siya, Tay, naaalala mo pa ba ang malaking kaparangan sa pagitan ng panlabas na gilid ng bundok Tianjing at ng West 4th Ring Road? Ang ibig sabihin ni Dali ay inilipat doon ang mga engineering team sa lupang ibinenta namin. Anong ibig mong sabihin? Ha? Yung lupain. Mabilis na naisip ito ni Hong Tu, Dali, ibig mo bang ilipat ang focus ng pag-unlad sa lupaing iyon? Maaari bang mag-isip si Dali hanggang ngayon? Matagal. Ang mga salita ni Hong Tu ay nagpatigil kay Hong Wigyo sa pagtatanong, pag-uusapan natin, si Dali ay mukhang hindi makapag-isip hanggang ngayon. Tatay, ikaw. Ibig mong sabihin, hindi ganoon ang iniisip ni Dali. Umiling si Hong Tu at sinabing, hindi yan totoo. Sa totoo lang, ang ibig kong sabihin ay tila nagsasaliksik tayo sa maling direksyon. Muli siyang humigop ng tsaa at tumahimik. Maaaring hindi gaanong mag-isip si Dali. Noon pa man ay maswerte ang batang ito. Pakiramdam ko, marami siyang ginagawa base sa kanyang nararamdaman. Kung gusto niyang magbenta, nagbebenta na lang siya. Ganun lang ka-simple. Sa ibang bagay na magulo, wala naman siguro siya. Napag-isipan ko na. Ito. Ang mga salita ni Hong Tu ay natigilan kay Hong Wigyo, bueno, ang ibig mong sabihin ay. Ang ibig kong sabihin ay napakasimple, sabi ni Hong Tu, maswerte si Dali. Siya ay may magandang paningin, medyo tumpak na intuition, at magagandang ideya. Ngunit ang kanyang pinakamalaking pagkukulang ay ang kanyang hindi sapat na pagpapatupad. Ito ay angkop para sa pakikipag-usap tungkol sa mga ideya, ngunit kung paano bumuo at kumita ng pera higit sa lahat ay nakasalalay sa atin. Talagang. Tumanggo si Hong Tu, sa tingin mo, karamihan sa mga bagay na ginagawa niya ay batay sa isang ideya. Pagkatapos ay ginugulo niya ito at kumita ng pera. Bagamat siya ay talagang mapalad, ang kanyang mga ideya o intuition ang batayan. Kaya ang kailangan nating gawin ngayon ay maghanap ng mga paraan upang mapakinabangan ang mga benepisyo. Matapos itong pag-isipang mabuti, dahan-dahan niyang sinabi, tungkol sa usapin ng pagbebenta ng lupa sa pagkakataong ito, hindi tayo maaaring kumilos ng padalos-dalos. Wigyo, nakikipagtulungan ka ba kina Liu Yewei at Mutay ngayon? Anyayahan silang dalawa rito. Malinaw na hindi sapat para sa atin na gawin ito ng mag-isa. Sa malaking lakas ay may dakilang karunungan, ngunit maraming bagay ang mas mahirap hawakan ng may ganoong malaking karunungan. Mabuti. Pagkatapos ay aanyayahan ko sila. Nagdesisyon kaagad si Hong Wigyo, Tay, maghintay sandali, dadalhin ko sila sa manor mamaya. Okay fine. Tumanggo si Hong Tu at sumang-ayon. Gusali ng Chen Wei. Ano? Dali, ibinenta mo talaga ang lahat ng lupang iyon. Niyakap ni Tang Moxon si Xiao Miao, ibinuka ang kanyang maliit na bibig sa hugis. Oh, at bumulalas. Iyan ay isang piraso ng lupa na may posibilidad na hindi bababa sa higit sa 10 bilyon, at talagang ibinenta mo ito kaagad. Oo, huminga si Hong Dali, akala ko ay mahirap ang lupain, kaya ibinenta ko ang lahat. May sapat na pondo ang kabilang partido at cash ito, kaya hindi masama, hehe sa ganitong paraan magkakaroon ako ng sapat na mga koponan sa engineering upang mapaunlad ang lungsod ng akademya. Diyos ko! Galit na sabi ni Tang Moxon, ibinenta mo ang lahat ng lupang iyon para lang dito. Gusto mo bang maging aliberga? Ibinenta ang lahat ng lupain ng sabay-sabay. Ang ganitong uri ng bagay ay talagang nagpapahirap kay Tang Moxon. Paano sila lahat ibebenta? Bakit? Ngunit siya ay isang napakatalino na babae kung tutusin, at sa lalong madaling panahon ay nalaman niya kung ano ang mali. Dali, tiyak na may isang bagay na hindi mo sinabi sa akin, ito ay dapat na. Habang sinabi niya ito, siya ay humakbang pasulong at kinurot ang mukha ni Hong Dali, pinunasan ito sa iba't ibang mga hugis, magsalita ka Dali. Dapat may pinaplano ka, tama. Young Master, kakaiba rin ang sinabi ni Lin Yanwei sa gilid, hindi madali ni Young Master ang mga bagay na ito, kaya dapat may dahilan sa pagkakataong ito. Hindi ko lang alam kung masasabi sa atin ni Young Master. Para mas maintindihan natin ng kaunti. Okay, masakit, masakit. Walang magawa si Hong Dali, hindi dahil wala akong sinabi tungkol sa bagay na ito. Ang susi ay hindi dapat malik ang sekreto. Kung sasabihin ko ito ngayon, wala itong silbi. Hindi na ito gumagana. Napakahiwaga. Nagpout si Tang Moxon at Bum Ulong, well, anyway, wala ka pang ginawang katangahan para mag-aksaya ng pera. Dapat may dahilan sa pagkakataong ito, bigla niyang sinabi at tinanong Sed, kung gayon, dapat mong ibigay sa amin ang pinakabagong impormasyon, at sabihin sa amin ang isang bagay na maaari mong piliin, para maging komportable kami. Okay lang ba yun? Hindi katakataka na siya ay balisa. Ang sinumang nakakaalam tungkol sa bagay na ito ay magiging balisa. Ito ay isang sekreto. Huminga si Hong Dali, kung gayon, hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay na masasabi hanggang kailan bubuo si Pangulong Li at ang kanyang koponan sa engineering ng malaking lupain sa labas ng bundok Tianjing, tama. Pag-unlad. Ito ay mas matipid kaysa sa pagbuo ng West 4th Ring Road.
Saglit na bumulong si Tang Moxon, at pagkatapos ay biglang lumiwanag ang kanyang mga mata. Dali, ibig mo bang sabihin ay nasa iyong mga kamay ang lupain doon, at plano ng bansa na pabilisin ang pag-unlad doon? Pag-unlad, kaya ibinenta mo ang lahat ng lupa kapag nakita mong may gustong bumili. Aba, hintayin kong mag-isip muli, sabi ni Tang Moxon habang hawak-hawak niya ang maliit na pusa at paikot-ikot na naglalakad, nanlilisik ang kanyang mga mata habang lumingon siya. At sa wakas ay nakangiting sinabi, naiintindihan ko, hehe, dali, kailangan kong sabihin na ang swerte mo talaga. Naiintindihan ni Miss Muzin. Tumingin si Li Nianwei sa paligid, at sa sandaling ito ay naroon sina Hong Dali, Tang Moxon, Ling Xiaoyija. Dapat silang apat ay mga insider, kaya mabilis silang nagtanong sa mahinang boses, maaari bang sabihin sa iyo ni Miss Muzin? Medyo curious din ako. Bueno, walang mga tagalabas dito pa rin, nakangiting sabi ni Tang Moxon, Nianwei sister, isipin mo, tiyak na hindi papayag ang bansa na paunlarin ang malaking lupain sa labas ng bundok Tianjin sa loob ng mga dekada, kaya dapat itong pabilisin. At ang lupain na iyon ay nasa ilalim ng kontrol ni Doji, kaya hindi ito maaaring mamagitan sa maikling panahon. Ano? Ayon sa kasalukuyang antas ng pag-unlad, kung gugustuhin natin, upang makabuo ng ilang taon. Ang pangkalahatang plano ay tungkol sa 5 taon, ngunit para sa isang malaking lugar, ang 5 taon ay malinaw na hindi sapat, lalo na kung si Dali ay hindi handa sa ngayon. Nagtanong si Tang Moxon, kaya pagkatapos kalkulahin ito, ano ang magiging huling resulta? Ang huling resulta. Nag-isip sandali si Li Nianwei, at pagkatapos ay pinagtibay, tiyak na babawiin ng bansa ang lupaing iyon. Ikaw mismo ang bumuo nito. Oo, pero iyon ang problema, dahan-daang sabi ni Tang Moxon, ang lupang iyon ay ibinibigay ng libre, ngunit kung ito ay dahan-daang binuo, ito ay babawiin. Kaya ang ideya ni Dali ay naimbes na hintayin ang lupaing iyon. Kung ito ay babawiin, mas mabuting pabilisin ang pag-unlad ng pag-unlad. Anyway, ang espasyo ng pagpapahalaga ng lupa sa West 4th Ring Road ay karaniwang pareho lang sa kasalukuyan. Ito ay tuwirang ipagbibili sa ngayon, at ito ay mas mahusay na palitan ng pera, at ito ay tuwirang palitan ng pera. Ang engineering team, at maaari nating itayo ang lupa sa labas ng Tianjin Mountain, sa katunayan, ito ay nangangahulugan na kahit na ang mga pondong ibinebenta ay ilagay sa bangko upang kumita ng interes para sa pagpapaunlad ng lupain sa West 4th Ring Road, hindi tayo mawawalan ng malaki, ngunit ito ay isang malaking bahagi ng lupa. At ang kapirasong lupa na ito ay tunay na pag-aari natin. Ayon sa mga patakaran ng bansa, maaari tayong magtayo ng kahit anong gusto natin sa piraso ng lupang ito. Hindi ibig sabihin ni Dali na magtayo ng isang proyektong science fiction. Lalabas ba ang lungsod? Kung gusto mong magtayo ng isang lungsod, gaano karaming daloy ng kapital ang kailangan? Ngayon ay parang inilagay nila ang pera sa ating mga kamay at sasabihin sa atin, let's go ahead and do it. Kabanata 330, nagsimula ang isang buong pagkubkob at pagsupil. Ngayon ang ika-4 na update, mangyaring iboto ako. Mangyaring bumoto para sa rekomendasyon. Gatlang M 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 gatlang M. Tianjin City West 4th Ring Road, Dynasty Hotel, nangungunang VIP room. Young Master, nakuha namin ito, nakuha namin ito. Si Li Yuankai, ang presidente ng Hangda Real Estate Company, ay nasa sabik na nag-uulat kay Wu Benwang, ang alibughang si Dali na iyon ay nagbenta sa atin ng lahat ng lupa maliban sa Fengyuan Lake. Sa kabuuan ay 7.8888888888,000. Hanggat maayos nating mapaunlad ang mga lupain ito, tinatayang hindi magiging problema ang kumita ng 4 hanggang 5 bilyon sa loob ng ilang taon. Hoy! Matapos marinig ang ulat ni Li Yuankai, tuwang-tuwang pinalakpakan ni Wu Benguang ang kanyang mga kamay at sinabing, magaling dito. Dapat nating maingat na paunlarin ang mga lupain ito. Kasama ang iba pang mga proyekto, ha? Humph, kapag naging sukat na ang lahat, hihilingin ko kay Hong Dali na tingnan mabuti. Siya ay isang basura. Ako ang nag-iisang young master sa mundong ito. Young master, hayaan mo muna akong ayusin ang partikular na kontrata. Tungkol sa bagay na ito, mabilis na sabi ni Li Yuankai. Sige, ito ay isang magandang trabaho, sabi ni Wu Benguang na may kasiyahan, personal kong gagantimpalaan ka ng 10 milyong US dollars. Salamat, Panginoon. Natutunan din ni Li Yuankai ang klasikong linya ng pasasalamat. Pagkaalis ni Li Yuankai, ikanaway ni Wu Benguang ang kanyang kamay, halika rito. Young Master, nandito na ang mga subordinate ko. Isang bodyguard ang dumating bilang tugon at nagsabi, Young Master, pakibigay sa akin ang iyong mga tagubilin. Sabihin sa akin ang pinakabagong pagunlad. Mabagal na sabi ni Wu Benguang. Higit pang mga detalye. Okay. Kinuha ng bodyguard ang mga dokumento at nagsimulang magulat ng isa-isa, ang hotel at ang mga awit ay ganap na nakipag-usap. Ang online novel station ay nakipagkasundo din nitong mga nakaraang araw, at kasalukuyang gumagawa ng data integration work. Naniniwala ako na ang isang press conference ay maaaring isagawa sa loob ng 10 araw sa pinakahuli. Well, mabuti iyon. Tinanong ni Go Motoguang, nasaan ang mga kumpanya ng pelikula at telebisyon?
Matagumpay kaming nakabili ng 3 kumpanya ng pelikula at telebisyon at kasalukuyang sumasailalim sa restructuring. Iniulat ng Bodyguard Huey, nakikipagtulungan kami sa 3 kumpanya ng pelikula at telebisyon na ito sa pamamagitan ng pag-iniksyon at paghawak ng kapital. Sinimulan na namin ang paghahanda para sa isang malakihang pelikula sa pamumuhunan na may budget na humigit kumulang $40 milyong. Kukumpletuhin ito sa pamamagitan ng pagtutulungan ng 3 kumpanya. Kasalukuyan itong inaasahang opisyal na ipapalabas sa katapusan ng taon. Ngunit kung nagmamadali ang Young Master, maaari niyang isaalang-alang ang pagsasaalang-alang sa pagsasaalang-alang na idagdag ang pelikulang ito sa kasalukuyan. Ay inaasahang ilalabas sa loob ng halos 3 buwan. Bilis, sabi ni Wu. Agad na nagpasya si Guang, dapat nating tanggayin ang lahat ng mga bagay na ginawa ni Hong Dali sa bilis ng malakas na hangin na tumatama sa mga nahulog na dahon. Kailan ipapalabas ang pelikulang Saint of the Goddess na kanyang kukunan? Ay snipe ang kanyang box office. Okay, Young Master. Maingat na isinulat ng Bodyguard ang mga salita ni Wu Bongguang, at pagkatapos ay nagpatuloy sa pag-uulat, nakabili na kami ng 51% ng mga bahagi ng super drink sa kumpanya ng inumin, at kasalukuyang pinapabuti ang formula ng inumin. Lahat ay ginagawa ng palihim. Oo, bilasan mo. Tumango si Wu Bongguang, kailangan mong simulan agad ang paghahanda para sa variety show. Naalala ko na malapit nang matapos ang I Am a Singer, di ba? Mahuhuli mo sila bago matapos. Oo. Tumango ang Bodyguard, I Am a Singer, ay papasok sa countdown period pagkatapos ng ika-15 araw, na ang huling 4 na episode ay natitira. Ang mga bagong kandidato para sa penultimate period ay hindi pa inaanunsyo. Kung gagawin natin ito ay pinakamahusay na magsimula bago ang penultimate period. Bueno, simulan natin kaagad ang promosyon at hayaan si Min Fei Yao na magsagawa ng konsyerto sa lalong madaling panahon. Magiging mainit ang eksena. Ang ilan, pagkatapos na sumikat, hayaang magsimula kaagad ang palabas. Mabangis na sabi ni Wu Bongguang, "The hell with Hong Dali, I am a singer." Hay! Agad na tumangala ang Bodyguard at sumang-ayon, aking mga subordinate. Pababa! Tigilan mo na ang panliligaw sa akin. Ngumuso si Wu Bongguang, kumusta ang laro? Bumalik sa iyo, Master, ibinaba ng Bodyguard ang kanyang ulo at sinabi, nakapili na ang laro ng 4 na dekalidad na laro. Maayos na ang lahat ngayon. Nakumpleto na ang talakayan, at nabuksan na ang mga channel ng publisidad na may ilang malalaking portal. Ang kailangan lang nating gawin ay maghintay para magsimula ang utos ng Young Master. Okay. Bahagyang ipinikit ni Wu Bongguang ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay sinabi, ihanda ang lahat. Ngayong ang lupain ng Hong Dali ay binili na natin, bibigyan kita ng 10 araw upang makamit ang isang sapat na mataas na antas para sa konsyerto ni Min Fei Yao. Pagkatapos ay simula sa unang 2 araw ng huling 3 yugto ng I Am a Singer, ang Hong Dali ay mapapalibutan at masusugpo sa lahat ng direksyon. Paraan, ginawa rin ito ng Skyhawk Auto bilang karagdagan kay Wu Bongguang na malakas na ikanaway ang kanyang kamay, sabihin ng 2 tao na pumunta sa paaralan ni Hong Dali na kumilos at gumawa ng gulo para kay Hong Dali. Hay! Agad namang tumalikod ang Bodyguard at umalis. Hong Manor, Forest City, maliit na conference room. Lahat ng 3 matatandang sina Hong Tu, Hong Wei, at Hong Ying ay naroroon, gayon din sina Hong Widyu, Liu Yewei, at Mutai. Mga laptop, dokumento, at projection ang mga mapa at iba pang kinakailangang bagay ay inihanda. Nasabi na sa lahat ang kasalukuyang sitwasyon. Ngayon tayong 3 ay masasabing magkakasama sa iisang kampo, at ang kalaban sa maikling panahon ay ang Fengtian Motor Company ng Japan. Itinuro ni Hong Tu ang projection screen, pagkatapos ay tumingin kay Liu Yewei at Mutai, at sinabing dahan-dahan, orihinal, ang kalaban na ito ay walang kinalaman sa inyong dalawa, kaya hindi lang ako maniniwala na ang dalawang ito ay bigan din ni Dali, ngunit hindi lang ako maniniwala na ang dalawang ito ay bigan din sila, ngunit hindi lang ako maniniwala na ang dalawang ito ay mabibigo sa kanilang dalawa. Para tumulong sa konsultasyon. Well, welcome ka, Great Elder, nakangiting sabi ni Liu Yewei, hindi na kailangang banggitin ang mga bagay sa pagitan ng dalawang pamilya natin noon. Tapos na ang lahat. Madalas ding hilingin sa akin ng aking ama na isama siya upang kumustahin ka kapag may pagkakataon ako, ang sakit ng ama ni Liu Yewei na si Liu Zhongyuan ay pinagaling ni Dali, kaya hindi niya nakakalimutan ang bagay na ito. Haha, lahat ng ito ay ginawa ng anak ni Dali, tumawa si Hong Tu at hinawakan ito Beard, huwag mo nang banggitin ang mga iyon. Ano ang iniisip ninyong dalawa tungkol sa malaking pagtulak na ibenta ang lahat ng lupa? Mo. Tai. Sa gilid ay nakasimangot at nag-isip ng mabuti, pagkatapos ay dahan-daw ang sinabi, alam ko na hanggat gumastos ka ng pera ng masigla, hindi ka talaga matatalo. Gayunpaman, siya mismo ay isang alibughang tao, ngunit ang kanyang mga ideya ay maganda. Hanggat maayos natin ang mga ito, palaging may mga benepisyo. Ngunit sa pagkakataong ito ay ibinenta niya ang lupa, at ibinenta ito ng sabay-sabay, na hindi ko lubos na naiintindihan. Wei Guo, sinabi ito ni Mutai at tinanong si Hong Wei Guo, bago si Dali, ang alibughang pamilya ay walang ganoong kalakihan, di ba? Hindi.
Tumango si Hong Wigyu at sinabing, ang mga naunang pagkalugi ni Dali ay 10-10 milyon, na siyang pinakamataas. Sinong mag-aakala na sa pagkakataong ito ay ibinenta niya talaga ang lahat ng lupain ng sabay-sabay? Sa puntong ito ay hindi ko pa rin moari, kung may naramdaman ba siya o kung may ilang balita na hindi natin alam. Karaniwan, dapat mong kilalanin ang lahat ng mga taong nakakasalamuhan niya. Hinawakan ni Liu Yewei ang kanyang baba at sinabing, napakalawak ng mga prospect sa mga lupaing ito, at halatang halata na ayon sa pare-parehong personalidad ni Dali, hindi siya isang mapusok na tao. Sa pangkalahatan, hindi siya isang impulsive na tao. Sa palagay niya ay masaya ito at maaaring isaalang-alang ang pagbebenta nito. Nang marinig ang sinabi ni Liu Yewei, ilang tao ang medyo nalito. Kung may alam si Hong Dali na kawili-wili, mauunawaan na gagastos siya ng 18 milyon para itapon ito, ngunit sa pagkakataong ito ay ibinenta niya ang lahat ng lupa, na medyo nakakalito. Ang kahulugan ng. Nga pala, sa pagkakataong ito ang mga benta ng lupa ay masiglang na ibenta ng walang pag-ikot ayon sa mga lumang tuntunin. Sa halip, ang bilang ay 7.888888888888. Mabagal na sinabi ni Hong Wigyu, Lao Liu, Lao Tai, sa tingin mo ba ay may espesyal na kahulugan ang numerong ito? Well, nagtanong si Liu Yewei, ano ang sinabi niya noong sinabi niya ang numerong ito? Sinabi lang niya na napaka-auspicious ng numerong ito. Umiling si Hong Wigyu, wala akong ibang sinabi. Hindi ako nagtanong ng mabuti. Hindi ako nagtanong tungkol sa kapalaran ng batang ito, at wala akong masabi. Siguradong hindi niya alam. Basta, sundin mo ang nararamdaman mo. Saglit na nag-isip si Mutai, at sa wakas ay tumawa, haha, pakiramdam ko lahat tayo ay masyadong sensitibo, at ang pagsusuri natin sa bagay na ito ay malinaw na medyo mali. Nagtataka si Hong Tu, kayong tatlo ay dapat ituring na tatlong pinakamatalinong tao sa Tianjin City. Kung hindi mo ma-analyze, mapapahiya ang iba, di ba? Hindi, nakangiting sabi ni Mutai. May isang uri ng tao na nawawala. Lahat tayo ay nag-iisip tungkol sa mga pakinabang ng masiglang pagbebenta ng lupa. Pero may nakalimutan kami dati. Maaaring umaasa si Dali sa intuition upang maiwasan ang mga panganib. Dapat mayroong isang mapanlinlang na tao dito. Pinakamainam na magkaroon ng isang taong nag-iisip na ang pinakamasama sa lahat ay makabuo ng isang pagsusuri ng mga kalamangan at kahinaan. Iyan ang akma. Matapos marinig ang mga salita ni Mutai, tumawa si Hong Wigyu, totoo yun. Ang lagi nating iniisip ay ang mga ideya ni Dali ay kikita. Napakahusay ng kanyang mga ideya at napakaswerte niya, kaya ang kanyang ginagawa ay maaaring magdulot ng malaking benepisyo, ngunit nakalimutan namin na ang kanyang mga aksyon ay maaaring may ibang direksyon, iyon ay risk-averse na direksyon. Ito ay masasabing magbukas ng pinto sa ibang paraan ng pag-iisip. Alam ng lahat na maswerte si Dali, ngunit ang kanilang mga mata ay limitado sa mga benepisyo na maaari nilang makuha. Sa panahon ngayon, napakasimple ng kahulugan ni Muti. Minsan ang pag-asa sa intuition upang maiwasan ang mga panganib ay isa ring uri ng swerte. Well, may mga ganyang tao talaga. Pumalakpak si Hong Tu, pumunta ka at tawagan si Jianye. Okay, Great Elder. Pagkaraan ng ilang sandali, ang pang-apat na kapatid ni Hong Wigyu, si Hong Jianye, ay nagbukas ng pinto at lumakad palayo. Pagkapasok niya sa conference room ay kumuha siya ng sigarilyo at sinindihan. Tapos nag-cross legs siya at sumandaw sa sofa. Ngumiti siya at sinabing, hindi ko ine-expect na balang araw ay gagamitin ako. Hindi madali. Sabi niya ulit. Nakatingin kay Hong Tu, Thai, kahit papaano ay pwede mo akong yayain na maglakad-lakad. Ang pananatili dito sa lahat ng oras ay papatayin ako. Kung hindi ito gagana, maaari mong hilingin sa aking asawa na manatili sa akin ng ilang araw. Bastos ka, nag-aaral ako ng negosyo, galit na sabi ni Hong Tu, hindi ako naging seryoso sa buhay ko. Oh, negosyo, ano ang maaari kong gawin para sa iyo? Na-curious din si Hong Jianye. Ito ang tatlong higanti sa industriya ng domestic internet. Kung ano ang hindi naiintindihan ng tatlo sa pamamagitan ng pananaliksik, maaari ba silang makisali? End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.